Master Bai, binabati ko ang pamilya Bai sa pagkamit ng kontrata na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sino ang gusto mong pasalamatan sa sandaling ito? Ang asawa ko at ang anak kong babae. Narinig ko na ikaw at ang dati mong asawa ay may anak din babae. Ngunit siya ay nawala. Naisip mo bang hanapin siya muli? Siyempre, gusto kong hanapin siya. Sige, sabihin mo ng ilang salita sa camera. Shusha, anak ko, nasaan ka? Si Itay ay talagang... Mahal kong Itay, ang iyong anak na babae ay miss na miss ka na rin. Iniisip kita sa loob ng 14 na taon. Dahan-dahan lang! Kuya, tingnan mo! Nakarating na tayo sa itaas! Tingnan mo, ang mga bata ay napakasaya. Dahil hindi pa nila alam na ang kanilang ama ay isang manloloko. Alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Dinala ko ang mga bata para umakyat sa bundok kasama ka ngayon. Pagkababa natin ng bundok, lumipat ka na. Mama! Tingnan mo! Ang ganda doon! Kuhanan natin ng litrato ang mga bata. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mama, gusto kong magpa-picture. Dahil gusto ng mga bata, sige, kuhanan natin sila ng litrato. Shushaw anak, halika rito, mag-picture tayong lahat. Ang nagkakabatang kapatid ko muna. Kung ayaw ni Shusho magpa-picture, huwag pilitin. Sige na, kunan mo na ng larawan. Sige. Three, two, one. Mama. Kuya. Nakikiramay kami, Ginoong Ay. Salamat. Pakikiramay kay Ginoong Bay. Salamat, Ginanggaw. Ginoong Bay, alagaan ninyo ang inyong sarili. Panahon na para magpahinga. Shushaw, dito ka lang. Huwag kang aalis. Babalik din si Itay. Uy, wala ka palang suot na panty? Isuot mo, tapos hubarin mo. Mas mabuti na lang na walang suot. Bakit? Ayaw mo ba? Gustong-gusto ko naman yung pagiging mapang-akit mo. Hindi katulad ng babaeng yun, nakahilata lang sa kama na parang patay. Ngayon napatay na ang iyong asawa. Pwede mo na akong pakasalan. Papakasalan kita pagkatapos natin dito. Hindi mo ko pwedeng dukohin tungkol sa kasal. Buntis ako sa anak mo. Walang naniniwala sa sinasabi ng mga bata. Gusto ko pa rin buhayin ka. Shushaw, hindi ko akalain. Kukuha ka pala ng larawan ngayon. Kaya huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras. Habang walang tao, itapon mo na siya ngayon. Bumaba ka at sumama sa iyong ina! Nanay, kapatid, konti na lang, babalik ako sa Cloud City. Ipaghihiganti ko kayo sa lalong madaling panahon. Wala namang masama kung magtapon ako ng 2 ibong magkasintahan. Di ba? Tumango ka. Kung hindi, mamamatay ka. Huwag siyang palayuin! Ay, pasensya na. Wala siya dito. Magpatuloy sa paghahanap. Anong pangalan mo? Magandang babae. Nagkita lang tayo ng hindi inaasahan. Hindi mo kailangan malaman ang pangalan ko. Ang kalmado mo. Gusto ko yan. Pero hindi tayo basta-basta lang magkakilala. Niligtas mo ang buhay ko. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Simula ngayon, akin ka na. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Tinitigan ko ang katawan mo. Si Leon ang bahala sa iyo. Hindi kita madadala ngayon. Para mabawi ang kwintas, laging maghintay sa labas ng hotel. May darating na kukuha sa iyo. Nga pala, ang ganda ng hubog ng katawan mo. Hayop ka! Ako si Wang Shengshuan. Tandaan mo yan. Teka, ang sabi niya ba ay pangalan niya Wang Shengshuan? Ibig sabihin, siya ang aking fiancé? Noong una, akala ko ang engagement niyo ni Wang Shengshuan ay desisyon mo mismo. Sinusuportahan ko ang kasal at pati na rin ang hiwalayan niyo. Anong ginagawa nila? Uy,
Anong nangyayari dyan? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa'yo? Major General, napilitan lang akong gawin ito para mabuhay. Hindi lang siya manloloko. Delikado rin na tao. Pakiusap. Pwede ko bang kausapin si Ginang Juan? Ibig sabihin, hindi siya bumalik sa kanyang tunay na ama? Diretso siyang pumunta dito? Opo, Ginang. Ang batang ito talaga. Gusto makipag-ugnayan sa pamilyang Juan. Bumalik ako para ipaghiganti ang aking ina at kapatid. Kahit ano pa man ang pagkatao ni Wan Ching-Juan, kailangan di matuloy ang kasal. Madam, hindi ako sang-ayon sa kasal ninyo. Sapagkat ang ama nyo ni Cheng-Wan ay isa. Kung iisipin mo, magkapatid kayo. Hindi lang ito isang biro. Anong panahon na ngayon? Nag-iisip ka ba? Madam, hawak ko na po dito ang divorce papers. Madam, pwede bang pirmahan mo na lang? Tsaka, aalis na din ako. Sandali lang. Bai Shuxiao, kilala mo ba kung sino si Cheng-Wan? Siyempre, alam ko. Ipinagtatanggol ang bansa laban sa mga kaaway. Kilala siya sa buong bansa. At maraming karangalan sa militar. Siyempre, alam ko. Kung ganun, bakit mo... Ako si Bai Shuxiao. Isang simpleng babae. Ay hindi ka dapat sa kanya. Bai Shuxiao, sa tingin ko, minamaliit mo si Cheng-Wan namin. Teka po, hindi lang talaga ako karapat-dapat. Anong hindi karapat-dapat ang sinasabi mo? Ang dalaga ng pamilyang Wan, hindi basta-basta maaaring maliitin ng kahit na sino. Salamat po, tita. Tita, hindi ba't kanina lang kinansilado mo na ang kasunduan? Ang kasunduan ito ay planado ng ama mo at ama ni Sheng Xuan. Paano ito magiging walang bisa? Pero tita, tsaka sabi mo, luma na tong pamamaraan. Anong luma? Isa yan sa mga tradisyonal na bertud. Dapat ipagpatuloy. Pero po, bakit? Mukhang minamaliit mo ang pamilya namin na. Gusto mo bang palabasin na di kami marunong tumupad sa pangako? Wala na bang dangal ang pamilya Wan? Kung ganun, susundin ko na lang po kayo, tita. Pero, bakit kaya hindi siya pumayag nun? Madam, bakit biglang nagbago ang isip mo? Kasi napansin kong kamukha niya ako nung kabataan ko. Sabihan niyo si Cheng-Wan, pauwiin siya para makilala niya ang mapapangasawa niya. Opo. General, hindi pa rin namin matagpuan ang taong sinabi niyo. Abat ang lakas ng loob niyo, suwayin ako. General, sinabi ng mama niyo, umuwi raw kayo. Nandito na ang fiancé niyo. Sabihin mong wala akong oras. Ipapatuloy ang paghahanap. Kailangang matagpuan siya. Opo! Hindi ka makakatakas. Hayaan na. Ako na ang mag-iisip ng paraan para umatras. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghihiganti muna. Ikaw ba si Bai Shuxiao? Pa, ako nga. Ito ang resulta ng DNA test. Kung nag-aalala ka, maaari pa nating ulitin ang test. Hindi na kailangan. Noon pala, ang pamilyang Yi ang nakapulot sa'yo. Ang swerte mo talaga. Sadyang, swinerte lang po talaga ako. Shuxiao, sa wakas na nakabalik ka rin. Sa mga nagdaang taon, araw-araw ka namin iniisip ng iyong ama. Siya nga pala, naalala mo pa ba ang nangyari 14 na taon na ang nakalipas? Yung tungkol kina mama at kuya na nahulog sa bangin? Bata pa po ako noon. Paano ko maaalala? Hindi ko na matandaan. Masyado nang luma ang mga nangyari noon. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Tara na, pumasok na tayo. Hindi mo ba alam, nakakaalala na ang bata sa edad na 3 taon. 4 na taong gulang na ako noon. Dalhin mo muna si Chusaw sa kanyang kwarto. Opo, madam. Sumunod po kayo sa akin. Mahal. Ang sabi niya, wala siyang naaalala noon. Mas mabuti nga kung wala siyang maalala. Ngunit, hindi ngayon ang panahon para sayangin ang oras sa kanya. Magpadala na lang magbabantay sa kanya. Bago tayo formal na makipagtulungan sa Ashaw Group, huwag muna nating dagdagan ang problema. Mahal, may tanong ako. Hindi mo pa ba nakikita ang misteryosong CEO ng Ashaw Group? Nakita ko lang si Vice President Len Feng. Sinabi niya na iaayos niya ang oras para sa akin. Ang presidente ng Ashaw Group. Sino bang taong iyon? Sa buong Cloud City, hindi pa namin nakita ang kanyang tunay na mukha. Ma, bakit kasi pinabalik niyo pa yung babaeng yun?
Ayan tuloy, may kahati pa ako sa ari-arian natin. Sinong mag-aakalang buhay pa pala ang babaeng yun? Huwag kang mag-alala anak. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya natin ay mapapasayo. Kung aagawin pa niya yun mula sa'yo, ako ang makakalaban niya. Linfeng, nasa Yunqing na ako. Magkita tayo. Sutil ka talaga. Sandali lang, baka nagkamali ka sa pagkilala sa akin. Nagkakamali? Anong gagawin mo? Sa mukha, pwede akong magkamali. Pero sa alindog ng Watertown, hindi ako magkakamali. Kaya, para kumpirmahin. Hindi ka nagkakamali. Ako nga. Ha? Oo, ako. Hindi ka nagkakamali sa pagkakakilala sa akin. Sa wakas, umamin ka. Bakit hindi ka sumunod sa paghihintay sa hotel? Bakit ako susunod sa'yo? Wala tayong relasyon. Sinabi ko na, pag-aari kita. Ayoko, iiwan mo ako. Maging akin ka, di ka magdurusa. Hindi tayo pareho ng mundo. Ako at ang isang killer na katulad mo na walang awa sa buhay ng tao. Ganun pala. Sige na, magsimula ka ng magmaneho. Saan mo ba ako dadalhin ngayon? Bakit mo ako ginala? Anong gagawin mo? Wag mo akong patayin. Ayokong patayin. Sasabihin mo bang killer ako? Pero kung wag mo akong patayin, ayoko na talaga. Ikaw at ako ay parehong mamamatay tao, katulad ng kita. Ngayon, ikaw ay nakapatay na rin ng tao. Nangangahulugan yun na kabilang tayo sa parehong mundo. Nakatay ako. Nakapatay ako. Natatakot ka na? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw na abnormal na mamamatay tao. Tumingin ka sa akin, masasanay ka rin sa pagpatay. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Ikaw itong abnormal na demonyong killer. Karapat dapat ka talaga sa pagiging babaeng napili ko. Kay lupit mo, kay layo ng mararating mo. Paano kaya kung subukan nating maglaro ng mas nakakainganyo? Sige, labanan mo ako. Gustong-gusto kong pinapanood ang mga tao habang nagpupumiglas, maging sa kanilang pakikipaglaban para sa buhay o sa kanilang pagtutol sa ilalim ko. Nariyan pa ba ang dating ikaw? Hayop kang abnormal ka. Oh, ang sensitibo mo naman pala. Mukhang nandyan pa nga. Mabuti. Sige, ngayon ko na pagsasamantalahan ito upang pagtibayin ang ating relasyon. Ayaw mo talagang maging babae ko, ano? Mas gugustuhin kong mamatay. Nagbago ang isip ko. Hihintayin kong kusa kang pumayag na maging akin bago kita angkinin. Pagdating ng panahong iyon, siguradong doon ka magiging pinakamasarap. Kalimutan mo na yan. Matigas pa rin ang dila mo, ha? Palalambutin ko rin yan. Ginang, pauwiin ka. Sabi ko wala akong oras? Ang ginang ay pupunta sa kampo kung di ka uuwi. Naiintindihan, ang utos ay nasa iyo na. Ngunit huwag kang mangahas na tumakas, sapagkat kahit saan ka magpunta sa dulo ng mundo, tiyak na mahuhuli pa rin kita, Bai Chuk Xiao. Ano ka? Kung hindi pa kita maaaring angkinin, hindi ba't maaari ko munang pawiin ang aking pagkauhaw? Talagang napakasarap ng iyong lasa, lalong lumalalim ang aking pananabik sa araw na lubusan na kitang makakain. Ha 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 ha! Pervert! 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 Nalaman na ni Wan Qingchua ang pangalan ko. Kung malaman pa niya na kami ay may kasunduan sa kasal, tiyak na hindi na ako makakatakas pa. Kaya kailangan kong makapaghiganti agad at tuluyang umalis mula sa Yunqing. May sumusunod. May babae ba? Isang babae? Siya ba talaga ang tinutukoy mo? Tara, boss, anong gagawin? Tauhan ng pamilyang Bai.
Huwag tayong gumawa ng gulo. Opo, ito na po ang impormasyon ng Pamilya Bai na hiniling nyo. Salamat. Tara na. Kuya, bakit ka nandito sa Yunxin? Huwag mo nang itanong. Nag-aalala sa'yo si Itay kaya pinapunta niya ako rito. Kumusta? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Gusto kong personal na ipaghiganti si Mainay at ang kapatid ko. Gawin mo ang gusto mo. Nandyan ang kuya mo para sa'yo. Bye, kuya! Okay? Nagtagumpay ka na bang bilhin ang kanyang loob? Bumibigay na siya. Sa tingin ko malapit na siyang makuha. Bilisan mo dahil paubos na ang oras natin. Kailangan nating mapatay si Wan Chengchuan sa lalong madaling panahon. Ingat pa! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa pagligtas. Saan galing tong batang to? Ang tapang humarang sa aking daan. Sino mang gumalaw sa sasakyan ko, ibebenta ko sa basurahan. Alam mo ba, muntik mo nang mapatay ang isang bata? Eh ano kung oo? Teka, Binibini, ano ang pangalan mo? Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. Dali, humingi ka ng tawad sa maliit na bata. Humingi ng tawad? Walang problema yan. Basta pumayag ka lang na makipag-date sa akin. Kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Huwag kang umalis. Siguro hindi mo pa talaga ako kilala, ano? Ako ang pinuno ng pamilya Marito sa Yuncheng, si Ma Hongchai. Sinasabi ko sa'yo, sa buong Yuncheng, bukod sa pamilya Gu, kami ang pinakamakapangyarihan. Kaya kung sasama ka lang sa akin, kahit ano ang naisin mo. Huwag kang magpakipot. Oh, pwersahin kita. Third Master Gu, bitawan mo siya. Umalis ka dyan. Walang kwentang nilalang. Aray, sino itong asong nangahas na saktan ako? Ako, Third Master Gu, bakit ka ba masyadong nakikialam? Ang isa ay pamangkin ko at ang isa ay bisita ko. Sa tingin mo ba nakikialam ako? Kyojiang po. Hindi ko po alam na bisita ninyo siya. Pasensya na po sa abala. Hehe, paalam. Ginulo mo bisita ko isang paumanhin. Tapos na, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gubei Chen, huwag kang makialam. Nasa likod ko si Underground Emperor Chutian. Isang aso, nangahas tumahol sa akin. Sa tingin mo ba'y didigma si Chutian sa pamilya Gu dahil sa'yo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sige, luluhod ako ngayon. Ikinagagalak kong humingi ng tawad. Labis-labis po akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Ayos ka lang? Ayos lang. Pero bakit sinabi ni Third Master Gu na bisita mo ako? Ang presidente ng Aoxia Group, si Bai Chuxiao, ay dumating dito sa Yuncheng ko. Kaya natural na bisita ko siya. Di ko matatago kay Third Master Gu. Magaling magtago ng sikreto si President Bai. Nahirapan din akong alamin yan. Sana, mailihin mo lang, Gu. Iniligtas ni President Bai ang pamangkin ko, kaya maliit na bagay lang yan. Kung may iba pa kayong kailangan, President Bai, siguradong tutulong ako. Huwag na siya. May sugat ka. Wala, galos lang ito. Dadalhin kita sa ospital, tara na. Oh, anak, nakauwi ka na. Ma, ano yon? Bilisan mo. Busy ako. Anak naman, kahit gaano ka kabisi, dapat bigyan mo pa rin ng pansin ang pag-aasawa mo. 10 taon na ang nakalipas, ipinagkasundo ka ng papa mo sa pamilya. Alam mo ba, hinahanap ka na ng babaeng yon. Ako? Inakala mo rin siguro, di ba? Pero hindi, makikipaghiwalay siya. Hiwalay? Hay naku, ang tagal ko nang hindi nakakakita ng babaeng may ganyang katapangan. Anak, bakit hindi mo subukang makipagkita sa kanya? Baka magustuhan mo rin siya. Interesante ngang siya pa ang gustong makipaghiwalay. Pero hindi ko siya magugustuhan. Kung gusto niyang i-call off, edi sige. Hay, kailangan mo pa rin siyang makita. Hindi na kailangan. Papa, sabihin mo kay Bai Chuxiao sa pamilya Bai. Bai Chuxiao? Sabihin mong pumapayag kaming i-call off. Hindi ako sumasangayon dito. Ganyan ba kabigat kamay ng doktor ninyo? Hago. Hindi naman po. Takot lang talaga ako sa sakit. Dok, ituloy niyo na po. Ihahatid kita. Wag na. Kaya kong umuwi. Paalam, Third Master Gu.
Subukan mo pang magkunwaring hindi ako nakikita. Dito mismo sa kalye. Kukunin kita. Sakay. Wan Qingchuan, ano? Sabi mo hihintayin mo ako. Kung maghihintay pa ako, agawin ka ng iba. Anong ibang lalaki? Si Gu Beijing ba ang tinutukoy mo? Wala kamin. Wala man ngayon. Hindi ibig sabihin ay wala na sa hinaharap. Upang walang maunang umagaw sa'yo, kailangan kong bawiin at kumilos na. Interesante. Palagi akong ang nanunutok ng baril sa iba. Ngayon lang may tumutok ng baril sa akin. Umalis ka o babariling kita. Di mo ako kayang patayin. Babarilin talaga kita. Kung gusto mo akong patayin, dito mo itutok. Siguradong isang putok lang, patay ako. Sige na. Huwag ka nang matakot, ayos lang. Kahit patayin mo pa ako, hindi kita sisisihin. At least, sa mga kamay mo ako mamamatay. Wan Qingchuan, pakawalan mo ako, pakiusap. Maliban na lang kung mamatay ako, mapapasakin ka. Pinipilit mo ba talaga akong patayin ka? Hindi mo gagawin. Mag-ingat ka sa iyong paglalakad pa uwi, mahal ko. Oo, gusto mo, diba? Pinutok mo? Tulad ng inaasahan sa babaeng pinili ko. Ha, Chief? Ayos lang ba? Linisin niyo to. Kumusta? Napatay ako. Napapatay na naman ako. Magaling. Sumama ka sa akin at matuto kang pumatay. Ayokong pumatay. Ayokong sumama sa'yo. Ikaw ay sa akin lamang at wala nang iba. Ganun ba kadali hanapin ako? Nasa loob na sila. Major General, huminakon po. Alamin ko sino nag... Buhayin, babalatan ko siya ng buhay. Gising? Kagabi. Huwag kang mag-alala, di kita ginalaw. Kung ginalaw kita, di ka nakatulog. Sino nagpalit damit ko? Siyempre ako. Hindi ko gugustuhin na may ibang tao pang hahawak sa'yo, kahit na sino pa man. Ang lahat ng magagandang bagay na dapat makita ay nasilayan ko na. At yun ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Hudas! Ang sigla mo. Siyempre, ikaw ang pinili ko. Maganda ang pangangatawan at matatag din ang isipan. Wan Qingchuan, pakawalan mo na ako. Ako ay isang ordinaryong babae lang. Ayoko ng ganitong buhay. Anong buhay ang gusto mo? Mamuhay ng simple. Yan ang gusto ko. Hindi ba ako tapat? Dependable person? Di siya magtuturo. Kung ang lalaki walang pagnanasa sa babae niya, masasabi kong hindi siya tunay na lalaki. Dahilan lang. Tara, may lugar tayo. Ayoko. Ibig bang sabihin, gusto mo pa ring matulog? Sige, sasamahan kitang matulog. Hindi na kailangan, kaya ko na yan. Bakit mo ba ako dinala rito sa lugar na ito? Tuturuan kitang bumaril. Aksidente lang ang pagkakapatay mo sa tao kahapon. Sa susunod, baka hindi ka naswertihin. Hindi ka ba takot na gamitin ko ito laban sa'yo? Hindi mo kailangan ng baril para patayin ako. Mas may taglay na kapangyarihan ang iyong ganda. Hindi mo kailangan ng baril para patayin ako. Ang iyong kagandahan ay higit pa sa sapat. Sige, ihahatid na kita at makilala ang biyenan ko. Wag na, umiwi ka na lang muna. Major General, bakit di mo banggit ang kasal?
Hindi ba't masaya na asarin siya ng ganito? Sa sobrang takot ko na sundan niya ako, nalimutan kong itama ang salitang biyenan. Chukxiao, saan ka kahapon buong araw? Nakipagkita ako sa isang kaibigan. Kakabalik mo lang sa Yuncheng, saan ka nakakuha ng kaibigan? By Chukxiao, magtatago ka pa ng totoo. Habang nag-shopping kami ni Mama, nakita ka naming may kasamang lalaki. Ako. Nakita kami nila ni Wan Qingchuan. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ninyo ng lalaking yun sa ospital? Sabihin mo, ano ang ginawa ninyo ng lalaking yun sa ospital? Baka naman may nangyari sa'yo dahil sa pakikipag-ugnayan mo sa lalaking yan, kaya kinailangan mong magpa-check up sa ospital. Chukxiao, ang pamilya Bai ay hindi maliit na pamilya, tandaan mo yan. Kadarating mo lang, nakikipaglandian ka na agad sa kung sibong lalaki. Kapag kumalat yan, magiging katatawanan ang pamilya Bai sa Yuncheng. Itay, hindi. Nagsisinungaling ka ba? Alam mo bang nakikipagnegosasyon kami sa Aokshu Group para sa bilang kontrata? Kung masira yan dahil sa'yo, hindi ka sapat para sa mawawala sa amin? Bumalik ka para pahirapan ako, di ba? Itay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang kasama ko sa ospital ay si Gu Beichen. Third Master Gu. Kahapon, iniligtas ko ang pamangkin ni Third Master Gu at nasugatan. Dinala niya ako sa ospital. Talaga? Itay, nagsisinungaling siya. Sino si Third Master Gu? Pinuno siya ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Yuncheng. Bakit niya kailangan ng tulong mo sa pamangkin niya? Tama! Kung iniligtas mo ang pamangkin niya, bakit hindi ka niya pinasalamatan? Bai Chukxiao, bukod sa magulo ang buhay mo, puro ka pa kasinungalingan. Itay, pakiusap paalisin mo na siya. Maaga o sa huli, magdadala lang siya ng malaking gulo sa ating pamilya, Bai. Ginoo, hinahanap si Gu Beichen. Si Gu? Hinahanap ang binibini. Ang pangalan ay Gu Beichen. Naku, si Third Master Gu. Sige, papasukin agad si Third Master Gu. Naku, Third Master Gu, di ko akalaing personal kayo pupunta. Karamalan ito sa aming pamilya. Nasugatan si Binibining Bai sa pagliligtas sa pamangkin ko. Nagdala ako ng pampalakas bilang pasasalamat. Naku, Third Master Gu, salamat. Ikinagagalak kong nagpakita si Chukxiao ng kabayanihan. Hindi na sayang ang pangaral ko sa kanya. Haha, Chukxiao, salamat. Oo, bata pa lang ako. Parang nanay ko na. Sumama ka na sa nanay mo. Third Master Gu, uminom po kayo ng tsaa. Hindi niyo po dapat paggastusan ng ganito. Ang pagpapakita ng kabayanihan ay likas sa sinuman. Third Master Gu, ito po ang anak kong si Fei Fei. Mas maawain siya kaysa sa atin yang si Chukxiao. Nilanggam, hindi niya kayang tapakan. Kung ganun na lang ang pagmamahal niya, bakit hindi mo man lang siya nakitang nagpakita ng pagmamalasakit sa sugat ng kapatid niya? Bakit hindi niya alintana ang sugat ng ate niya? Binibining Bai, bakit hindi ka umupo? Ayoko pong umupo. Kasi po, noong dinala ako ni Ginoong Gu sa ospital, nakita ako ng kapatid ko. Sinabi niya na nakikipaglandian daw ako sa kung sinumang lalaki. Kaya kailangan kong mag-ingat sa aking pag-uugali at kilos. Sa mata pala ng pamilya Bai, isa akong kung sinong lalaki. Pinuno ng pamilya, kailangan nating repasuhin ang kasunduan natin. Third Master Gu, hindi yan ang ibig sabihin ng anak ko. Binibining Bai, ako, si Gu, ay may party bukas. Sana makapunta ka. Ayoko na. Oo, pupunta siya! Salamat sa imbitasyon, Third Master Gu. Si Chukxiao ay darating sa oras. Maya, sikasuhin pa ako. Paalam. Sige, Third Master Gu, mag-iingat po kayo. Ihatid niyo na si Third Master Gu. Sabihin mo sa kanya na huwag kansilahin ang ating kasunduan. Pasensya na, Ginoong Gu. Ginamit kita. Ayos lang, hindi ako nababahala sa paggamit mo sa akin. Ayos lang, mas gusto kong ginagamit mo ako. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko inakalang ang paghatid ko sa'yo sa ospital ay magdudulot pa sa'yo ng paninira. Hindi mo kasalanan. Kahit anong gawin ko, sa mata nila, mali pa rin. Kung may kailangan kang tulong, Miss Bai, sabihin lang. May impluensya ako rito sa Yuncheng. Salamat, Gu. Wag na, Third Master. Mr. Gu, huwag mo na akong tawagin Miss Bai. Sige, Miss Bai. Magkita tayo bukas sa social gathering. Anong sabi ni Third Master Gu? Kinansela ba niya ang partnership natin? Mukhang galit pa rin si Third Master Gu. Sabi niya, pag-iisipan niya raw muna. Anak, si Third Master Gu ay hindi basta-basta nagkaka-interes sa babae, pero iba ang turing niya sa'yo. Samantalahin mo ang pagkakataon.
Ang ibig sabihin ni Papa? Halata namang interesado sa'yo si Third Master Go. Gawan mo ng paraan para pakasalan ka niya, para mas matulungan mo ang pamilya bay natin. Naiintindihan. Babalik na ako sa kwarto para magpahinga. Shuxiao, ikaw na ang bahala. Pa, sobra ka nang mag-isip, di ba? Bakit naman magkaka-interest si Third Master Gu sa kanya? Manahimik ka! Magsasalita ka pa ba? Kung hindi dahil sa walang preno mong bibig, magkakagalito ba si Third Master Gu? Kung hindi dahil sa bibig mo, ganyan ba si Third Master Gu? Lolo, hindi ko po sinasadya. Saka, di ba kukunin na natin ang bilyong order sa Aokshu Group? Kaya okay lang kung kansilahin ang partnership sa mga Gu. Bago maging opisyal ang ating pakikipagtulungan sa Aokshu Group, kapag nalaman nila na pinutol na natin ang relasyon sa mga Gu, maaaring makansela ang 10 bilyong order. Bantayan mo siya ng maigi. Kapag sinira niya ulit ang aking mga plano, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa kanya. Sige na, huwag ka nang umiyak, aking mahal. Kasalanan itong lahat ni Bai Chuk Xiao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mangyayari ang lahat ng kaguluhang ito. Huwag kang mag-alala, sa piging bukas ng gabi, sisiguraduhin kong ipaghihiganti ka ni Mama. Dapat lang na makatikim siya ng pait. Bakit ang bagal-bagal mo? Naghihintay na ang lahat sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, kayo mismo ang nagpumilit na sumama sa akin. Di ba? Maaari naman kayong hindi na maghintay sa akin. Tingnan natin kung makakapasok kayo. Hoy, ikaw! Sige na, pwede na ba tayong pumasok ngayon? Chuk Xiao, bakit ang dami mong kapalpakan? Umuwi ka muna at magpalit ng damit at mauuna na kami ng kapatid mo. Ma, ang galing! Sa ganitong paraan, hindi na maaagaw ni Bai Chuk Xiao ang aking atensyon. Ang isang maliit na bitch, ang lakas ng loob na maging mapangahas sa harapan ko. Anak ko. Ikaw ang bida sa piging ngayong gabi, kaya siguraduhin mong akitin ng ilang binatang anak ng mga pamilyang mayaman at makapangyarihan. Naiintindihan mo ba? Ma, maniwala ka po sa ganda at alindog ng iyong anak na babae. Bata! Hello po. Tuloy po kayo. Maligayang pagdating. Wow, kaninong anak kaya yan? Ang ganda niya. Mama, sa akin ba talaga nakapingin ang lahat ngayon? Aba, syempre. Uy, bilisan mo. Si Gu Baichen ay papunta na rito para sa iyo. Si Third Master Gu pala. Miss Bai, dumating ka na pala. Mr. Gu? Miss Bai, halika. Pwede palang isuot ng ganyan ang damit. Sa isang galaw ko lang, naagaw pa niya ang atensyon. Ma, inagaw ng maliit na bitch na yun ang lahat ng atensyon. At si Gu Baichen, ni hindi man lang ako tiningnan. Bulag ba yang si Gu Baichen? Huwag kang mag-alala, may mas maganda pang naghihintay sa'yo. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Kagabi, ginamit na naman kita. Para magamit laban sa kanila, tama ba? Ikinagagalak kong maging kapakipakinabang kay Miss Bai. Ibig sabihin may silbi pa rin ako. Di mo kailangang magpakahirap ng ganito. Kung kailangan mo, kaya kong. Ayoko na, ako na lang bahala. Naniniwala ako sa iyo, Miss Bai. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Salamat. Miss Bai, maaari ko bang ipahintulot na anyayahan kitang sumayaw? Siguro. Ang Major General ay dumating na. Naku, anak, si Wen Qingchuan. Kung si Gu Baichen ang pinakamayamang lalaki sa buong Yuncheng, siya naman ang pinakamakapangyarihan. Kung mapapansin ka niya, siguradong habambuhay na karangyaan ang mararanasan mo. Kung ang isang tulad ni Bai Chuk Xiao ay naakit si Gu Baichen, siguradong makukuha ko si Wen Qingchuan. Ako na ang susunod na ginang ng pamilya. General, ang pangalan ko'y... Umalis ka. Bakit narito ang general? Di ako inimbitahan. Bakit? Di ako welcome Third Master Gu. Nagulat lang ako dahil ang Major General ay hindi dumadalo sa party. Bigla ko lang naisipan, masama ba? Siyempre, Major General, gawin mo lang. Miss, maaari ko ba kayong isayaw? Tila yata hindi ako naririnig ng magandang binibining ito. Major General, si Miss Bai ang aking dance partner na.
Umayag siya? Ako ang nauna, kaya alam siguro ng Major General ang patakaran, di ba? Sa diksyonaryo ni Wan Chengchuan, walang una o huli. Ang nais ko akin. Major General, paano ba ipahiya ako? Nag-aagawan sina Wang Chengchuan at Gu Beichen. Sino ba ang babaeng yon? Bakit lahat sila kay Bai Chukxiao nakatingin? Dapat ako ang pinag-aagawan nila. Ang Little Beach na to, mas mahusay pa siyang mang-akit kaysa sa nanay niyang malandi. Gu Beichen, gusto ko lang sana sumayaw ngayong gabi. Talaga bang kailangan mo pa akong hadlangan ng ganito? Paano kung pipigilan ko? Hindi ka ba natatakot? Major General! Major General! Ako na lang ang iyong makakasayaw. Miss Bai, Pasensya, pero kailangan kong tanggihan ang imbitasyon mo. Sa pagsayaw mo sa akin, wala kang inaapakan. Anak, sumama ang bruhang si Bai Chukxiao sa Major General na iwan si Gu Beichen. Samantalahin mo ang pagkakataon. Tama, napahiya si Gu Beichen. Kung lalapitan ko siya, siguradong maaantig siya at magkakagusto sa akin. Ha ha ha, Third Master Gu, pwede ba kitang isayaw? Dahan-dahan lang. Mukhang masaya ang usapan ninyo ni Gu Beichen, ha? Magkaibigan lang. Magkaibigan lang? Kung hindi ako dumating kanina, tatanggapin mo na ba sana ang imbitasyon niya? Sayaw lang naman yun. Sayaw? Hindi ka pwedeng hawakan ng iba. Major General, ordinaryong tao lang ako. Di tulad mo na makapangyarihan at lahat ay pwedeng tanggihan. Ikaw? Ano na naman? Kung may lalaking lumapit, tanggihan mo siya. Ayoko. Gusto mong ako mismo ang tumanggi? Huwag na, ako na lang ang hahawak. Tama yan. Huwag kang mag-atubili kapag may nangyari. Ako ang bahala sa lahat. Hindi na kailangan. General! Sige, hindi na ako mangiistorbo. Major, marami rito! Buisit, ano ang lamang ni Bai Chukxiao sa akin? Bulag ba kayo? Hindi pwedeng magpasikat ang bruhang yan. Pinapunta ko sa'yo si Chutian. Nasaan na siya? Nandito na ako. Ha ha ha. Hindi ko talaga inaasahan na nandito rin pala si Ginang Bai. Ano ba? Gusto ba ninyong mag-ina na makipaglaro sa akin? Ha? Gusto ba talaga ninyong mag-ina na makipaglaro sa akin? Hehe. Nagbibiro ka, Chu. Kaya ka namin ipinatawag ay dahil bumalik na ang isa ko pang anak. Labis kanyang hinahangaan at nais kang makilala. May isa ka pa palang anak, Mrs. Bai? Nasaan? Ipakita mo sa akin. Nariyan siya, si Bai Chukxiao. Oh! Hinahintay ka ba niya? Siya ba yung babaeng nagpaluhod sa akin? Maganda. Mas maganda pa kay Fei-Fei. Kailangan ko siyang makilala ng husto. Saan naging mas maganda sa akin ang bruhang Chukxiao na yon? Hindi ba't ito naman talaga ang plano natin? Itong si Chutian, hindi lang malibog, isa rin siyang pervert. Walang magandang kahihinatnan ang mga babaeng nagugustuhan niya. Tayo? Hintayin na lang natin ang mangyayari. Ah! Binibining Bai Chukxiao. Hehehe. Kay ganda mo. Napakaganda mo talaga. Sino ka? Magpapakilala ako. Ako si Chutian. At sabi ng iyong ina, lubos mo akong hinahangaan. Ikaw pala si Ginong Chutian, ang madalas na sinasabi ni inay. Matagal na rin palaga kitang hinahangaan, Ginoong Chutian. Naku, Miss Bai, gusto rin kita. Halika, humanap tayo ng lugar na walang tao para mag-usap. Haha, Mr. Chu, gustong-gusto ko rin po sanang makipagkwentuhan ng masinsinan sa inyo, subalit ako po ang dance partner ni Major General Wan Chengchuan at maya-maya po ay sasayaw pa kami. Wan Chengchuan? Why? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Mr. Chutian. May Phoebe pala pangalan nung lalaking yon. Miss Bai, hindi ba't bisita ka ni Gu Beichen? Kailan ka pa naging dance partner ng Major General, ha? Ikaw ba ay pamilyar kay Binibining Bai Chukxiao? Opo, Mr. Chutian! Nagkita na kami ni Miss Bai. Kasama niya si Gu Beichen noon. Kaya sa pagkakaalam ko, hindi siya dapat ang dance partner ng Major General. Binibining Bai, niloloko mo ba ako? Mr. Chutian, bisita ako ni Third Master Gu dati, ngayon dance partner na ni Major General Wan Chengchuan. Hindi ba ayos lang yun? Ano ngayon? Pagbalik niya, humanap na lang siya ng iba, di ba? Sigurado akong hindi ako tatanggihan ni Wan Chengchuan.
Dapat pa ring sabihin sa Major General. Ay, ako na ang magsasabi. Samahan mo na si Mr. Chutian. Binibining Bay, halika't samahan mo ako sa hotel. Bitaw! Bai Chuxiao, huwag kang maging walang utang na loob. Si Chutian ang hari ng ilalim ng lupa ng Yuncheng. Walang nangangahas tumanggi sa kanya. Hindi pala maginoo si Mr. Chan? Wala man lang respeto sa mga babae. Palagi akong maginoo sa mga babaeng sumusunod sa akin. Ngunit si Binibining Bay ay tila hindi gaanong masunurin. Kaya huwag kang magtaka kung ako ay magiging bastos. Ngayon, tiyak na makukuha ko siya. Vikawan mo ako, Vika! Oy, anong ginagawa niyo? May ginagawa si Mr. Chutian? Nakikialam ka pa? Si Chutian? Bitawan mo ako, wala akong ibang. Takawalan mo siya ngayon. Kinawa. Ang mga mamamatay tao na yon ay hindi nagmula sa Yuncheng. Tama po, galing siya sa ibang bansa. Mukhang napasok na ang Yuncheng. Ikalat ang mga espiya. Siguraduhin mahahanap ninyo ang taong iyon para sa akin. Opo, General, may isa pa po. Si Miss Chuxiao at Gu Beichen ay pumunta sa ospital para magligtas ng tao. Magligtas? Halos masagasaan ni Ma Hongkai ang pamangkin ni Gu Beichen at pilit kinuha si Chuxiao, ngunit pinigilan siya ni Gu. Ma Hongkai? Gu Beichen, pinipigilan mo ako? Si Miss Bai ang aking minamahal. Ma, kung gayon, ililigtas ba ni Gu Beichen si Bai Chuxiao? Huwag kang mag-alala, nagpapanggap lang si Gu Beichen. Hindi ako naniniwalang lalabagin niya si Chutian para lang sa isang babae. Gu Beichen, hindi ba't kaibigan mo lang si Miss Bai? Kailan pa siya naging minamahal mo? Ha? Minamahal ko na siya, wala namang problema dun, di ba? Oo, syempre pwede. Subalit, ano naman ang mapapala mo dyan? Ang sa iyo ay isa lamang simpleng pagtingin. Ngayong nagustuhan na siya ni Ginoong Chutian, hindi mo ba nararapat na ibigay ng kusa siya? Tama iyon, Gu Beichen. Nagustuhan ko ang babaeng ito. Ibigay mo siya sa akin at maituturing pa rin kitang isang kaibigan. Wala akong kaibigang tulad mo. Gu Beichen, sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Ayaw mo na bang magpatuloy sa negosyo sa Yuncheng? Ano sa tingin mo? Mr. Gu, wala kang kinalaman dito. Gu Beichen, si Ginoong Chutian ay isang taong hindi mo pwedeng kalabanin. Kung magiging matalino ka, ibigay mo na si Binibining Bai at lumuhod ka para humingi ng paumanhin habang may panahon pa. Gu Beichen, paano mo nagawang saktan ako? Mr. Chutian, ako sinaktan pero malinaw na ikaw ang kinalaban niya. Gu Beichen, siguradong mamatay ka sa mga kamay ko. Mr. Gu! Iputok mo, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas dito ng buhay. Akala mo mapapatay mo ako ng kutsilyo? Isang bala, ubus kayo! Napakadami naming taga-pamilya ko, pero yang baril mo, ilang bala lang ang laman. Magaling, magaling, magaling. Napakahusay. Binabati kita sa pagiging kalaban ng buong hari ng ilalim ng lupa ng Yuncheng. Tingnan na lang natin ang magiging kahihinatnan. Talaga! Okay ka lang? Pasensya, Mr. Gu. Ako'y naging pabigat. Miss Bai, huwag mo sabihin ganyan. Ako ang nag-imbita. Nararapat lang na protektahan kita. Third Master Gu, ano kayo ni Miss Bai? Sinabi mong minamahal mo si Miss Bai. Totoo ba? Ay, mali kayo. Sinabi lang ni Mr. Gu. Yon para iligtas ako. Hindi, lahat ng sinabi ko ay totoo. Mr. Chutian, hahayaan na lang ba natin to? Si Gu Beichen, nagbanta sa'yo. Hindi ito basta palalampasin. Agad ko siyang kukunin. Sige, kailangan siyang tapusin. Pabagsakin ng pamilya Gu. Agawin ko rin ang minamahal niya, si Bai Chuxiao. Sisiguraduhin kong akin siya. Sinong sabi mong kukunin mo? Mr. Gu, ikaw. Miss Bai, sa totoo lang, matagal na kitang... Mainit ang ulo ni Mr. Chutian, kaya iminumungkahi ko na... Sa tingin mo ba maganda ang mood ko? May oras ka na ba para kausapin ako? Magsalita ka? Ano man ang gawin ko kay Bai Chuxiao, wala kang kinalaman. Tama pala ang narinig ko. Wan Xingchuan, kumalma ka. Ang kapatid niya ay si Chutian, makapangyarihan sa Jingcheng. Problema ang pagpatay sa kanya. Kung patayin mo ako, hindi ka patatawarin ng kuya ko. Sana dumating siya.
Pumatay siya. Para sa akin, ang baliw na si Wan Chenchuan, kahit ang pamilya Chu sa Jincheng ay hindi kinatatakutan. Gu, palinis mo ito. Halika. General, anong gagawin mo? Magulat ba ako sa'yo, Third Master Gu? Si Miss Bai ay bisita ko. Si Chu Xiao ay babae ko. Ano? Si Bai Chuxiao naging babae ni Wan Chenchuan? Grabe, ang swerte naman niya. Isasama ko ang babae ko. May problema? Sa tingin ko, hindi ito gusto ni Miss Bai. Hindi ko papayagan ng general na pilitin ang bisita ko. Gusto mo ring matulad sa kanila? Sasama ako. Miss Bai, Ginunggu, kung siya akong sumasama sa kanya, maraming salamat sa araw na ito. Halika na. Ang masamang babaeng ito, nalampasan pa niya ang kanyang ina. Kaya niyang mangakit ng mas mahusay kaysa sa kanyang masamang ina. Wan Chenchuan, ano? Ano ang aking ginagawa dito? Akala ko tinapon mo na yan? Bakit di mo siya binaril? Di ako tulad mong pumapatay kung kailan mo gusto. Walang awa? Hindi ba dapat silang patayin? Kahit dapat silang mamatay, dumaan sa tamang proseso, hindi direkta. Wala akong panahon para dyan. Ang dapat mamatay, mamatay na. Kaya mo bang patayin lahat ng dapat mamatay gamit ang sarili mong mga kamay? Magiging isa ka lang berdugo niyan. Ha? Nag-aalala ka? Hindi ah. Oo, nag-aalala ka nga sa akin. Nangangamba ka na baka maging isang mamamatay tao ako, hindi ba? Wala akong pakialam sa'yo. Matigas ka. Sabi mo hihimpayin mo? Gusto kitang angkinin, ngunit napakakaunting oras ang mayroon tayo. Hayaan mo lang akong yakapin ka ng kahit sandali. Chuxiao, sa mundong ito, kailangan talagang mayroong isang tao na gaganap bilang isang berdugo. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Ma'am, gising na kayo. Kumain po muna kayo. Hindi ako isang ginang. Hindi po ako isang ginang. Chuxiao na lang po ang itawag ninyo sa akin. Siya, saan siya nagpunta? Umuwi na po ang young master. Hindi siya makakaalis, pero narinig niyang pupunta ka sa cocktail party ng pamilya Gu, kaya gumawa siya ng paraan para makabalik. Bumalik siya lalo na para sa akin? Ang pagiging possessive ni Wan Chenchuan sa akin ay lalong lumalakas. Kung magpapatuloy ito, maaaring hindi na ako makatakas pagkatapos kong makapaghiganti. Saan ka? Tatay, saan po ba talaga ako galing? Hindi po ba nila yung sinabi sa inyo? Bai Chuxiao, paano mo nagagawang maging ganyan kakapalang mukha? Inakit mo na nga si Master Gu, pati ba naman ang general inakit mo pa? Walang kahihiyan. Chuxiao, kahit ganyan ka, hindi ba nararapat na maghinay-hinay ka? Dad, hindi ka ba natutuwa na may connection na ako sa pamilya Wan? Connection ba yan? Magdadala ka lang gulo sa pamilya Bai? Oh? Bakit naman? Bai Chuxiao, huwag mong isipin na pakakasalan ka talaga ng general, ha? Alam ng buong Yuncheng kung gaano siya kawalang awa. Panandali ang interes lang yan sa'yo. Pagkatapos ng ilang araw, magsasawa rin yan. Ang pagkakaroon mo sana ng ugnayan kay Master Gu ay isang magandang bagay. Ngunit dahil sa iyong kakabayaan, naging masama ang kahihinatnan. Hindi na natin lubos na kinalaban si Master Gu. Nagdulot ka pa ng kapahamakan sa ating pamilya Bai. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat ng sinasabi ninyo ay nakabagay sa pag-aakalang hindi ako papakasalan ng general. Ngunit naisip ninyo ba paano kung pakakasyalan ako ng general? Ang lakas mong mangarap. Ipagpalagay na pakakasalan ka ng general. Sa tingin mo ba ay papayag si Ginang Wan? Napakataas ng kanyang mga pamantayan. Ilang mayayamang dilag na ang tinanggihan niya. Paano kanya magugustuhan? Oo nga po, sir. Baka dahil sa pang-akit ni Chuxiao sa general, sa ating paibunto ni Ginang Wan ang galit niya. Ilang araw ka pa lang, ginawa mong kagalit ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Yuncheng, pero nagsakas loob ka pa rin sabihin hindi mo naaalala ang nangyari noon. May mga tao sa labas di mapigilan. Sino lalaban sa pamilya Bai? Eko, Ginang Wan? Ginang Wan, bakit po kayo napalito? naparito ako para makita si Bai Chuxiao. Sir,
Tama ako, di ba? Narito si Ginang Wan para maningil. Bakit di ka pa lumuhod? Itay, ano bang mali ko? Bai Chuxiao, nandito na si Ginang Wan, ngunit hindi ka pa rin nagsisisi. Kung gusto mong maging malandi, sarili mong problema yan. Pero dadalhin mo pa ba kami, ang pamilya Bai, sa kahihiyan? Anak kang Suwail, papatayin talaga kita. Chuxiao, biglaan at walang paunang abiso ang aking pagpunta. Sana ay hindi mo ikagagalit ito. Ang anak kong si Cheng Chuan ay may gusto kay Chuxiao at bilang ina niya, bumisita lang ako upang makita siya. May problema ba roon? Pinuno ng pamilya Bai? Bakit nakataas ang kamay mo? Ano ba ang balak mong gawin? Bastos! Sino ka para biglang sumabat? Ginang Wan, ang aking anak ay kung ano-ano lamang ang nasabi. Huwag niyo na po sanang dibdibin. Maupo po kayo at ipagtitimpla ko po kayo ng tsaa. Tama na, narito ako para sa Chuxiao. Ang pamilya Wan ng Yuncheng ay nag-aalay kay Binibining Bai Chuxiao ng isang Tangchen Yiping Mansion, isang set ng East Sea Light Pearls at 50 milyong dote. Nay, bakit siya? Tumahimik ka. Ina siya ng general. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Chuxiao, regalo ko ito para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ginang, masyadong mahal itong regalo. Hindi ko matatanggap. Hindi naman ito masyadong mamahalin. Ngunit, kung labis kang nag-aalala at kung talagang hindi mo kayang tanggapin. Sa loob ng 3 araw, kaarawan ko, pumunta ka lang, sapat na. Ginang Wan, hindi na po ako pupunta. Ginang Wan, si Chuxiao po ay darating sa tamang oras. Salamat po sa mamahaling regalo na bigay niyo. Iningatan ko po ito. Kung gayon, ingatan mo yan, pinuno ng pamilya Bai. Ang regalo ko kay Chuxiao ay hindi basta-bastang pwedeng hawakan ng kahit sino. Makakaasa kayo, Ginang Wan, walang hahawak nito. Chuxiao, kailangan mong pumunta, ha? Mag-ingat, Ginang Wan! Paano magkakagusto si Ginang Wan sa iyo? Tay? Si Chuxiao ay magiging manugang ng pamilya Wan. Sino ka para siraan siya? Pag narinig ko pang masama tungkol sa kanya, pupunitin ko yung bibig mo. Kapag narinig kong sinisiraan mo si Chuxiao, sisirain ko ang bibig mo. Naku, Chuxiao, bata ka pa lang, nakita na ni Itay ang iyong potensyal. Ngayon, binigyan ka ng regalo ni Ginang Wan at inimbitahan sa kanyang kaarawan. Malinaw na gusto kanya, kaya kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Naiintindihan mo? Oo, sige. Ikaw talaga, puro gulo lang ang ginagawa mo. Sana man lang ay kasing bait ka ni Chuxiao para hindi na sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Ma! Tahan na! Ang babaeng yon, ang galing niya talaga. Sa birthday party ni Ginang Wan, siguradong pupunta si Wan Chengchuan. Magandang pagkakataon ito para patayin siya. Magandang pagkakataon pero mahigpit ang seguridad. Tayo'y baka... Master, may balita po. Inimbitahan si Miss Bai sa piging ni Ginang Wan. Kung makapasok si Chuxiao sa kaarawan, ipadala natin ang 2 tao para samahan siya. Kung sakaling imbestigahan, hindi ba madadamay si Miss Bai? Pinagpapala ng langit ang mabuting tao tulad ni Chuxiao. Walang masamang mangyayari sa kanya. Opo. Nay, bakit pa tayo sumunod dito? Ayoko nang makitang nagpapasikat na naman si Bai Chuxiao. Sumunod tayo para ipahiya siya. Dapat mafira ang tingin ni Ginang Wan sa kanya. Hindi natin hahayaang makasama siya sa pamilya Wan. Binibining Bai, ayos ang ID ninyo. Kasama ko ang dalawa. Sige po, sabihin nyo. Kasama po namin si Binibining Bai. Sige po. Ay sige na, ayos na ito. Happy birthday po, Ginang Wan. Happy birthday po, Ginang Wan. Magaling. Hi! Ginang, happy birthday. Maligayang kaarawan. Masaya ako dahil dumating ka. Akala ko di ka darating. Paano naman po hindi darating si Chuxiao sa imbitasyon ninyo? Ginang Wan, ito po ay isang maliit na regalo mula sa aming pamilya. Maligayang kaarawan po. Halika, Chuxiao. Mag-usap tayo. Ginang Wan, si Chuxiao po ay may espesyal na inihandang regalo para sa inyo. Chuxiao, anong regalo mo sa akin? Ako po, si Chuxiao, tutugtog ng kanta para kay Ginang Wan. Bai Chuxiao, siguradong hindi ka pa nakahawak ng piano, no? Pero kung tatanggi ka, maiinis lang sa'yo si Ginang Wan.
Opo, maghahandog po ako ng piyesa para sa inyo. Sige. Pumayag pa talaga siya. Nagpapanggap ba siya? Gusto lang niyang ipahiya ang sarili niya. Ma, marunong ba talaga magpiano si Bai Chuxiao? Kahit nakahawak siya ng piano, imposible siyang maging mahusay. Anak lang siya ng pamilya Bakit sila mag-aaksaya ng oras sa kanya? Bakit pumayag siya? Gusto lang niyang magyabang sa harap ni Ginang Wan. Pero hindi siya makatotohanan. Hindi niya alam ang kanyang halaga. Hindi niya rin alam ang kanyang lugar. Kaya hintayin na lang nating makita kung paano siya magpapakumbaba. Hintayin na lang natin siyang mapahiya at muling katatawanan. Hay, kung alam lang niya ang kanyang kapayahan, hindi sana siya sumuko. Kaya tayo, habangan natin ang kanyang kapahamakan. Kuya, ayoko na sa piano. Gusto kong matutong magnegosyo tulad mo. Ang pagninegosyo ay para sa aming mga lalaki. Dapat pag-aralan mo kung ano ang para sa inyong mga babae. Sige na, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos, ipapasyal ka ni Kuya. Yehey! Kaninong piyesa yan ang ganda? Siguradong galing sa isang malaking pamilya, no? Paano naging mahusay si Bai Chuxiao sa pagtugtog ng piano? Ilang taon akong nag-aral, ngunit hindi ko pa rin natutunan. Ha, Chuxiao, ito ang pinakamamahal kong regalong natanggap ko ngayong araw. Ako ay labis na nasisiyahan. Ito ang pinaka-espesyal na regalong natanggap ko. Sobrang saya ko. Basta't nagustuhan ninyo. Mag-usap tayo sa tahimik na lugar. Natatakot akong baka maagaw ka pa ng iba sa akin. Chuxiao, kailangan mo ba ng tulong ko para turuan ng leksyon ang madrasta mo? Kung hindi ko man lang napansin na tina-target ka niya, hindi ko na deserve maging si Ginang Wan. Salamat, Ginang Wan. Kaya ko ito. Chuxiao, tandaan mo, ikaw ang manugang ng pamilya Wan. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa iyo, sabihan mo lang ako. Gusto ko pa rin po sanang kausapin kayo tungkol sa kasunduan sa kasal. At umaasa po ako na papayagan ninyo akong kansilahin ito. Bakit mo pa rin gustong bawiin? Ganun mo ba kami kinamumuhian? Naku, hindi po. Hindi ko kinamumuhian ng pamilya Wan. Wala pa lang po sa plano kong magpakasal sa ngayon. Ayos lang kung ayaw mo pang magpakasal. Subukan mo muna si Cheng Chuan na bubuo ang pagmamahalan sa pagsasama. Kapag handa ka na, saka kayo magpakasal. Ginang ayoko po siya ng... Chuxiao, alam kong wala pa kayong nararamdaman ni Cheng Chuan, pero dahan-dahang nabubuo ang pag-ibig. Sa ngalan ko, subukan ninyong magkasama, di ba? Sige, ganito, pangako. Kung sa huli ay wala pa rin kayong nararamdaman para sa isa't isa, hindi kita pipilitin. Papayag akong iurong mo ang kasal. Kung ganun po, susundin ko na lang ang sinabi ninyo, Ginang Wan. Mukhang hindi na naman po ako nagtagumpay na iurong ang kasal na ito. War! Oh, Ginonggo! Oh, Ginonggo, narito ka rin. Impitasyon ni Ginang Wan natanggap ko. Binibining Bai, ang ganda ng tinugtog mo sa piano kanina. Narinig mo? Medyo kinalawang na ako. Di na nakapagtugtog. Hindi, sa akin perpekto ang tugtog mo. Perpekto ka, Binibining Bai. Ginoonggo. Binibining Bai, ako ay isang prangkang tao, kaya't ipahintulot mong diretsahan kung sabihin ang aking saloobin. Binibining Bai, gusto kita. Ginonggo, bago pa lang tayo magkakilala. Alam kong medyo biglaan ang sasabihin ko, ngunit mula pa ng una nating pagkikita, nagustuhan ko na si Binibining Bai. Binibining Bai, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong subukan na suyuin ka? Gusto mo bang pumunta sa impyerno? Si Wan Chengchuan ay dumating na, kaya't simulan na ang plano. General, ganyan ka ba talaga? Gustong-gusto mo bang laging sumasabat sa usapan ng ibang tao? Gusto kong manahimik sila habang buhay.
Yan, Xinchuan, anong ginagawa mo? Gu Beichen, inaagaw mo ang minamahal ko na para bang wala kang ginawang masama. Talaga bang iniisip mo na hindi kita kayang patayin? General, ganyan ka nagagalit dahil alam mo sa sarili mo na hindi mo pag-aari si Binibining Bai, di ba? Kapag sinabi kong akin siya, papatayin ko ang sinumang umagaw sa kanya. Wan Xingchuan, sa tingin mo ba ang lahat ay makukuha mo sa pamamagitan ng hawak mo? Nagkakamali ka, ang puso ng isang tao ay hindi mo maaangkin. Hindi! Ikaw ang nagkamali! Kapag napatayin ko na ang lahat ng lalaking lumalapit sa kanya, bahalang araw, ang puso niya ay magiging akin din. Kaya magsisimula ako sa'yo. Tigilan mo yan, Wan Xingchuan. Huwag ka nang pumatay na kung sino-sino. Wala kaming relasyon. Walang relasyon? Bakit mo siya kinakampihan? Kaibigan ko siya, kaya't hindi ako papalad na saktan mo siya. Kaibigan? Kung ganoon sa araw na ito, tiyak na papatayin ko ang sinasabi mong kaibigan. Sige, unahin mo na akong patayin. Binibining Bai, bakit mo ako ganon ipagtanggol? Mr. Gu, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa akin, kaya hayaan mong ako na ang tumapos. Wan Xingchuan, ayos lang na pumatay ka ng mga masasamang tao, pero mabuting tao si Mr. Gu, kaya pakawalan mo siya. Hahayaan na kitang gawin ang gusto mo sa akin. Handa ka na? Sige, sa wakas ay nakuha ko na ang iyong buong pagsang-ayon. Ngunit kung ito ay para sa ibang lalaki, sa tingin mo ba ganyan ang klase ng pagsang-ayon na hinahangad ko? Ito lamang ang kaya kong ibigay. Kung hindi ka kontento, sige at gawin mo ang gusto mo. Ngunit, sana pagkatapos mo akong patayin, ay palayain mo si Ginoong Gu. Wan Xingchuan, lakasan mo. Ngunit umaasa ako na pagkatapos mo akong patayin, palayain mo si Ginoong Gu. Wan Xingchuan, lakasan mo ang loob mo. Lumayo kayong lahat. Patayan! Hindi na ako pinatay, niligtas. Kung aalis ka pa rin ngayon, ako ang puntirya nila. Kapag nagalusan siya kahit maliit, papatayin kita ng 1,000 hiwa. Huwag kang mag-alala, mamatay man ako, hindi siya mapapahamak. Wan Xingchuan, paano ka kung aalis kami? Nag-aalala ka? Anong oras na ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay ng ganun kadali rito. Sa katunayan, hindi pa nga kita nasusubukan ng lubusan, kaya paano ko basta nalang iwanan ng lahat at mamatay ng ganoon? Wan Xingchuan, mabuhay ka? Ang taong kayang pumatay sa akin kay Wan Xingchuan ay hindi pa pinapanganak. Wala pa pinanganak na makakapatay sa akin si Wan Xingchuan. Sandali, sabay tayong lalabas. Mamamatay na ako. Sino sasagip sa akin? Kailangan mayroong maging berdugo. Umalis na tayo. Mr. Gu, mauna ka na. Kailangan kong iligtas si Wan Xingchuan. Miss Bai, malapit na ang gwardya niya. Di mo na kailangan iligtas. Takot akong di siya umabot. Miss Bai! Wan Xingchuan, mamatay ka na! Ang aking minamahal na babae ang nagligtas sa akin, si Bai Chuxiao. Ayos ka? Hindi mo pa rin naaminin? Akin ka. Sandali, gusto mo na bang mawalan ng buhay? Nandyan pa ang mga kalaban? Mag-ingat ka. Sino mang mangahas namang istorbo sa akin at sa aking minamahal habang kami ay naglalambingan ay tiyak na mamamatay. Tara na, samahan mo ako at papatayin natin sila. Ako, nakaligtas ako. Pa, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Mamamatay na ako. Sino ang sasagip sa akin? Nanay, sobrang takot na takot ako. Inakala kong katapusan na nating lahat. Paano tayo mamamatay kung buhay pa si Bai Chuxiao? Nanay, nakakatakot dito. Umalis na tayo agad. Sige, umalis na tayo sa malas na lugar na to. Ma! Wag! Ma! Ngayong wala ng istorbo, pwede na nating ituloy. Sinong tutuloy pa? Ginagantihan lang kita sa pagligtas mo sa buhay ko. Sino humihingi ng pabor? Tsaka ang bilis mo, di mo naman kailangan ng tulong ko.
Pero sa kabila ng lahat, kusa mo pa rin akong iniligtas. May pagmamahal ka pa rin sa akin, hindi ba? Mala, wag kang assuming. Matigas pa rin ba ang iyong dila? Pero huwag kang mag-alala. Mamaya sa gabi, kusa na mismong sasabihin sa iyo ng iyong katawan ng lahat. Pupuntahan ko lang at titingnan kung may mga nakaligtas pa. Hintayin mo ako sa labas. Chuk Xiao, nasugatan ang binti ng kapatid mo? Tingnan mo, ano na namang pakuluto? Aray, binti ko! Kung sugatan, dalhin sa ospital, di ako doktor. Uy, Chuk Xiao, kapatid mo si Fei Fei, hindi mo ba tutulungan? Mag-ingat ka, huwag mong subukang gawin yan. Sige, ilabas mo na ang baril. Bay Chuk Xiao, iputok mo, 1. Chinchuan, Wen Chinchuan, tanga ka ba? Bakit mo ako sinalo sa bala? Ikaw ay sa akin, paano ko hahayaang masaktan ng isang taong akin? Sa ospital na. Hindi ako mamamatay. Hayaan mo munang tapusin ko to. Sige po, General. Hindi ko naman po talaga sinasadya na itulak si Bai Chuk Xiao. Sobra lang po talaga ang takot ko. Wala akong pakialam kung sinadya mo o hindi. Ang sinumang muntik ng makasakit sa aking tao ay dapat mamatay. Chuk Xiao, tulungan mo naman ako. Ako ang iyong ina. Chinchuan. Ipagtatanggol mo siya? Kaaway ko siya. Ako mismo ang babawi. Ako napapatay para sa'yo. Wen Chinchuan, huwag mong dungisan ang iyong kamay dahil sa kanya. Mayroon pang mas angkop na paraan para siya ay mamatay. Ha? Sabi ko na nga ba, imposible para sa aking minamahal na babae na magkaroon ng ganyang kahinaan sa puso. Kapag nagkaroon ulit ng ganyan, kapag nagkaroon ng kahit isang galos sa Bai Chuk Xiao, papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Hindi ko kayo palalampasin. General, nahuli po ako ng dating. Patawarin niyo po ako. Bakit ngayon ka lang? Inutusan ni Liu San ng misyon. Saktong-sakto naman ang pagdating ng utos na ito. Tara, ospital na tayo. Bahala ka na. Iligtas mo ang dapat iligtas at linisin ang dapat linisin. Nanay, wala ka bang iniindang masakit o karamdaman? Bilisan mo at tulungan akong makatayo. Hindi ko na talaga maigalaw ang aking mga binti. Mama, ikaw mama, manahimik ka. Ma, wag ninyong sasabihin kahit kanino ang nangyari. Naiintindihan ninyo? Opo, dali. Tulungan mo akong bumangon at umuwi para makapagpalit. Ang hirap! Masakit, grabe! Dok, ano na po siya? Miss Bai, huwag mag-alala, hindi tinamaan ng general. Magpahinga lang siya. Salamat, Dok. Miss Bai, maaari mo nang puntahan ng general. Miss Bai, Mr. Gu, bibisita ka rin kay Wen Chinchuan? si Wen Chinchuan ay matagal nang mandirigma. Hindi siya madaling mapapahamak, kaya hindi ko na siya bibisitahin. Nandito ako para hingin ang sagot ni Miss Bai. Nandito ako para sa sagot ni Miss Bai. Sagot? Yung tanong ko na hindi mo sinagot noon, Miss Bai, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong manligaw? Ha, Mr. Gu, ang pining ko sa'yo, kaibigan. Mukhang huli na talaga tayong nagkakilala. Kaumanhin. Hindi, ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang naging masyadong padalos-dalos. Miss Bai, maaari pa rin ba tayong manatiling magkaibigan sa hinaharap? Kung ikakasal ka kay Wen Chinchuan, imbitahan mo ako. Sige. Ay, hindi, mali ka. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ayoko sa kanya. Bai Chuk Xiao, hindi ka pa rin ba amin diyan? Ikaw ay akin. Ikaw ang aking babae. Si Wen Chinchuan, hindi ba hindi mo siya gusto? Sa wakas, tila naintindihan na ni Binibining Bai. Talagang tinupad ni Wen Chinchuan ang kanyang mga sinabi. Nakuha pa niya ang pagmamahal ng isang tao. Binibining Bai, binabati kita ng lubos na kaligayahan. Ako ba nahulog na sa pag-ibig kay Wen Chinchuan? Totoo bang nahulog na ang loob ko sa kanya? Kailan kaya nagsimula iyon? Nang iligtas niya ako? O mas maaga pa doon? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Bai Chuxiao! Ikaw pala. Akala ko ay isa na namang mamamatay tao. Ganyan ka ba ka-tense matulog? Hindi ka ba napapagod? Nag-aalala ka ba sa akin dahil sa pagod? Kung ganoon, bakit hindi mo ako tulungang mag-relax? Paano? Siyempre, gamit ang sarili mong katawan. Umayos ka, sugatan ka. Sa likod ang sugat ko, hindi apektado ang iba. Wan Chengchuan, kung pilitin mo ako, di ako ko sa papayag. Hindi kita pipilitin. Hayaan mong yakapin lang kita sandali habang natutulog. Sa pagkakayakap ko sa iyo, sa ganoong paraan, mawawala ang lahat ng takot ko. Takot ka rin? Bago ko ikaw makilala, kailanman ay hindi ko nalaman kung ano ang ibig sabihin ng takot. Ngunit pagkatapos kitang makilala, 2 ulit na akong nakaranas ng matinding takot na tulad nito. 2? Bago pa man kita nakilala, hindi ko man lang naranasan kung ano ang pakiramdam ng takot. Ngunit mula nang makilala kita, 2 beses na akong nakaramdam ng matinding takot na kagaya nito. 2? Ikaw... Payag? Natatakot siya dahil sa akin. Ma, hinarangan ni Wan Chengchuan ng bala para sa babaeng yan na si Bai Chuxiao. Ano ang mas lamang niya kaysa sa akin? Hindi ko tumatatanggap. Payag na ako! Dahil sa kanya, muntik ka nang mapatay ni Wan Chengchuan. Pero wala na tayong magagawa kay Bai Chuxiao. Papatayin talaga tayo ni Wan Chengchuan. Hindi. May ideya ka? Para harapin ang babaeng yon, marami akong naisip na paraan at tutulungan mo akong gawin ito. Kaya ganito ang ating gagawin. Wan Chengchuan, humiga ka muna at magpahinga. Huwag kang matakot, babalik din ako kaagad. Sa mga miyembro ng pamilya Bai, ang mga bagong galit at lumang hinanakit, panahon na para pagbayaran ninyo ang lahat. Lin... Feng, malapit na ang oras. Ipaalam mo kay Bai Jingde, sisimulan na ang pagtutulungan ng Aok Shui Group at Pamilya Bai. Bai! General, ayos lang si Miss Chuxiao. Nasa Pamilya Bai na siya. Kung ganon, may nahuli ba? Nang dumating kami doon, huli na ang lahat. Si Consul Yu ay pinaslang na ng kung sino man. Ang bilis naman nilang kumilos. Meron pa bang ibang impormasyon o pahiwatig? Sa handaan, may nakakitang kasama ni Miss Bai Chuxiao ang 2 sa mga napatay na mamamatay tao. Ano? Matapos paikutin si Bai Jingde, agad siyang pumayag sa kondisyon at ininvest lahat ng pera nang marinig na magkakaroon sila ng kooperasyon. Ang pera ay sa nanay ko. Pinagastos ko sa kanya ng 10 taon. Swerte na niya. Oo nga pala, Boss Bai. Ito ang sa inyo. Meron nga. Mas mapapadali nito ang lahat. Sige po, tama. Alam ko na. Boss Bai, nagpabili si Bai Feifei ng mga ipinagbabawal na gamit at maaaring may masamang layunin sa inyo. Boss Bai, mangyaring mag-ingat po kayo. Sa totoo lang, hindi na nga talaga makapag-antay, ano? Pero, ang ganda ng tiyempo. Xiao. Aga? Dino! Kuya! Ikalawang Ginoo, nabalitaan kong dumalo ka sa kaarawan ni Ginang Wan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May nagprotekta sa akin. Nabalitaan kong nabaril daw ang general. Nabaril siya pero ligtas ang buhay niya. Mabutit ayos lang ang general. Kung may mangyari sa kanya, malaking gulo yan. Sige, paalam. Matibay talaga ang buhay ni Wan Chengchuan. Di pa rin mapatay. Hay, mukhang hindi pa katapusan. Ihanda na gamit. Aalis tayo sa lungsod ng Ulak bukas. Aalis na bukas? Susukuan na ang misyon? Wala nang tsansa patayin si Wan Chengchuan. Kung mananatili tayo rito, malalantad tayo. Naiintindihan ko. Hindi ba natin kailangang sabihan si Boss Bai? Hayaan na siyang walang alam. Ang sabi mo, kasama ni Bai Chuxiao pumasok ang mga mamamatay tao? Sigurado kang hindi ka nagkamali ng tingin? Sa dami ng bisita, imposibleng lahat sila nagkamali ng tingin. General, ipapadakip ko na ngayon din si Bai Chuxiao. Gusto mo bang mamatay? Talaga bang gusto mong mamatay?
General, kumalma po. Suspect si Bai Chuxiao. Sa mundong ito, kahit sino ay maaaring maging suspek sa pagpapakasakit sa akin. Ngunit siya, kailanman ay hindi. Hindi nangyari noon, hindi nangyayari ngayon, at lalong hindi mangyayari sa hinaharap. Nauunawaan mo ba ito? Sige, General. Kung gusto ng taong nasa likod nito na gamitin si Bai Chuxiao para patayin ako, siguradong kilala niya ito. Imbestigahan mo lahat ng may koneksyon kay Bai Chuxiao, huwag kang magpapalampas ng kahit isa. Nais kong makita kung sino ang talagang nagkaroon ng ganoong kalakas na loob na gamitin ang aking mga tauhan. Oh, Bai Chuxiao, sa wakas ay narito ka na. Ah, hindi pala. Dapat pala kitang tawaging Ginang Wan ng Pamilya Wan ngayon. Hindi pa kami sigurado ng General. Aba, paano naman hindi sigurado? Ang General ay nag-alay na ng kanyang sarili para sa iyo, kaya siguradong sigurado na yan. Naku, kung iisipin, napakasayang araw talaga ito. Ang Aokshu Group ay nakikipagtulungan na sa Pamilya Bai, at si Chuxiao ay malapit ng magpakasal sa Pamilya Wan. Ito ay tunay na dobleng kasiyahan, pinagpala ang Pamilya Bai. Ginoo, dahil dobleng kasiyahan, imbitahan ba natin ang mga kamag-anak at kaibigan? Sige, bukas na bukas, ischedule mo lahat, ha? Sige po, Ginoo. Mukhang magiging masaya bukas. Chuhui, ito ang aking anak, si Bai Chuxiao. Bai Chuxiao, pinoprotektahan ka ni Wan Qingchuan ngayon dahil malinis ka. Kung madungisan ang iyong pangalan, sa tingin mo po protektahan ka pa rin niya? Malamang ay diretsahan kanyang patayin. Mga Ginoo, maupo kayo. Halika na. Pinuno ng Pamilya Bai, tagay para sa inyo. Binabati ko kayo sa pakikipagtulungan sa Aokshui Group at sa Pamilya Wan. Sa lungsod ng Ulap, magiging numero 1 na kayo. Pinuno ng Pamilya Bai, huwag niyo kaming kalimutang tulungan at itaguyod sa hinaharap. Ha? Aba, syempre. Halika, sabay-sabay tayong uminom. Dali na. Binabati kita, Ate Chuxiao. Ikakasal ka na kay Wan Qingchuan. Masaya ako para sa'yo. Salamat, kapatid. Ginang Bai, may naghahanap po. Sino naghahanap? Abang-abala ako. Diba sinabi ko na? Maghintay ka. Bakit ganyan ka? May naghahanap po si Liu Hailong. Ate, alos ka. Punasan mo. Anong problema mo? Sino si Liu Hailong? Isa siyang malayong kamag-anak. Akala ng lahat ay patay na siya, ngunit nagulat ako na buhay pa pala siya. Sige, pupuntahan ko lang siya sandali. Halika, magpatuloy tayo. Huwag na siyang pansinin. Ate, tagay tayo. Paano mo nahanap? Paano ko nalaman? Wala na akong pera. Bigyan mo ako ng pera. Binigyan na kita, di ba? Usapan natin, huwag nang mag-usap. Nagbago isip ko, bigyan mo pa ako ng pera. Wala akong pera. Wala kang pera, ganun ba? Kung gayon, sige, hihingi na lang ako kay Bai Jingde. Teka. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Hindi ba sapat na ibibigay ko na i-transfer ko na? Tama yan, apelido mo'y Bai, kaya nararapat lang na humingi ako sa Pamilya Bai. Hibay! Sude! Sana hindi na lang ako naawa noon. Buti na lang, hindi pa huli ang lahat para ayusin. Ngayon, uunahin ko si Bai Chuxiao. At bukas, ikaw naman ang tatapusin ko. May problema ba yung kamag-anak mo? Nagkamustahan lang kami saglit. Walang anumang problema. Opo, ayos lang po. Liu Hailong ka? Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Tulungan mo ako at bibigyan kita ng pera. Talaga? Sabihin mo na agad. Oo, nagkamustahan lang kami. Pero kung may masama bang nangyari, hindi ko masabi. Uminom ba siya? Inubos niya. Napakagaling ng ginawa mo.
Chuk Xiao, anong nangyari sa'yo? Sa tingin ko, naparami ang nainom kong alak. Medyo nahihilo ako. Kung gayon, huwag ka nang uminom. Fei Fei, tulungan mo ang ate mo na magpahinga sa katabing silid. Ate Chuk Xiao, ihahatid na kita doon. Paumanhin sa inyong lahat, ngunit si Chuk Xiao ay hindi talaga sanay sa alak. Sandali lang po, pupunta lamang ako sa palikuran. Miss Gao! Tandaan, sabihin mong ang babae ang nang-akit, ha? Opo, naintindihan. Salamat, Mrs. Gao, sa pagkakataon. Sige na, Bai Chuk Xiao, malapit nang magsimula ang magandang palabas na ito. Ate Chuk Xiao, ayos ka lang ba? Nahihilo ako. Kung ganoon, matulog ka ng mahimbing. Pagkagising mo, makikita ng lungsod ng ulap ang kalandian mo sa kama. Anong nangyayari? Hindi naman ako gaanong uminom, pero bakit sobrang hilo ko? Ikaw ang mas kailangan ng mahimbing na tulog. Paano na lang? Bakit parang ayos ka lang? Dahil hindi ko naman ininom ang alak na may gamot na inihanda mo sa baso. Ano? Ang lakas ng loob mong palitan ng baso ko ng alak, ikaw na babaeng walang galang at asal. Ang una mong reaksyon ay murahin ako. Fei Fei, talaga namang hindi ka pa rin nagbabago. Uy, aking munting ganda, narito na ang iyong lolo. Oh, ang lolo mo ay dumating na. Nakahanda na ang mitya at ngayon ang aking mga detalyadong plano ang siyang magpapasiklab at tuluyang magpapabagsak sa'yo. Oras na. Siya! Bakit ka natatabalta? Sabi ng manager, may pumasok kay Chuk Xiao. Kalokohan. Sabihin ko rin po kanukuhan. Pero paano kung totoo? Dali, punta tayo ron. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura ni Bai Jingge? May malasing nangyari. Tara, puntahan natin at tingnan. Naku! Nagdala ako ng manonood para sa'yo. Naantig ka ba? Gino, ang kwarto ni Chuk Xiao. Bakit sila lumalapit? Paalisin mo. Ginoo, kumpirmahin natin ang sinabi ng manager ng hotel. Uy, kayong dalawa! Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Ginoo, totoo na! Anong totoo? Bai Chuk Xiao, malapit ka ng ikasal sa Pamilya Wan. Paano mo nagawa ang ganitong kahalayan? Talagang nakakahiya ka sa Pamilya Bai. Si Bai Chuk Xiao to, kasama ang ibang lalaki. Alam ba ng Pamilya Wan na malandi ang anak ng Pamilya Bai? Ako ba yan? Bakit ka nandyan sa labas? Bakit ka nga ba nasa labas? Kung ganun, sino itong taong nakahiga sa kama? Bakit ang tangit naman? Fei Fei! Nako, itong suot ko, ako! Paray ko. Uy, ito. Ayoko nang mabuhay. Hindi si Bai Chuk Xiao, kundi si Bai Fei Fei. Kunanan mo agad, sisikat na ang Pamilya Bai. Ikaw na suwail na anak! Ikaw na suwail! Di na magpakatatagpo kayo! Mahal kong ama, kailangan mong magpakatatag. Hindi pa tapos ang palabas mo. Pinaghihinalaan mo ang bar na ito? Opo, itong bar na ito, pinuntahan ni Miss Chuk Xiao at may nakakita rin sa mamamatay tao na pumasok at lumabas. Ito lang ang lugar kung saan nag-cruise ang landas ni Miss Chuk Xiao at ng mamamatay tao. Umalis na. Palayasin mo siya. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng Pamilya Bai. Nanay! Ginoo, wag niyo pong palayasin ang anak ninyo. Umalis ka! Sa ngayon, sige na. Hayaan ko lang siyang umalis. Ngunit kung kinansela ng Aokshu Group ang kontrata, tiyak na mamamatay siya. Huwag! Ginoo! Huwag kang maging ganyan kalupit! Si Fei Fei pa rin ang tunay mong anak! Naku, Ginang, bakit po nahulog ang litrato ninyo? Ay, ito pala ang dati ninyong larawan ni Papa kasama si Fei Fei. Ngunit, bakit po parang medyo nag-iba ang hitsura ninyo ngayon kumpara noon? Gayunpaman, bakit tila nag-iba ang iyong hitsura kumpara sa nakaraan? Ha?
Anong litrato? Bakit hindi ko matandaan na may ganito tayong litrato? Hindi mo naaalala, pero laging dala ito ni Ginang. Ibig sabihin, malalim ang pagmamahal niya sa'yo. Wag mong tingnan! Mukhang nahihiya si Ginang. Ibigay mo! Anong nangyari? Sabihin mo, sino ang lalaking yan? Di ko alam, Junoo. Di ko siya nakita. Hindi ko talaga alam. Ano? Hindi siya ang papa? Kung ganoon, bakit may family picture si Feifei kasama ang lalaking ito? Ibig sabihin, ito ba ay isang matinding hiwaga? Nagmamadali raw po si Liu Hailong. Yang Liu Hailong na yan, tama? Ikaw din ang nagpalit ng DNA test noon, di ba? Si Feifei ay tunay mong anak. Traitor ka! Ang paghihiganti ay hindi kailanman huli, pero ang 14 na taon ay talagang matagal. Ito na! Patay na! Mabuti pa nga na mamatay siya! Ang babaeng traidor na ito na nagbigay sa akin ng berdeng sombrero, dapat matagal na siyang nawala sa mundong ito! Pa, pinatay mo si Mama? Tulungan niyo ako! May pinatay siya! May pinatay siya! Oh, Diyos ko, tulong! Huwag kang tumakbo! Ano ba? Ano ba talaga ang mga nagawa kong kamalian sa buhay ko? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang iyong ginawa. Ngayon lang, 2 tao ang iyong pinaslang. Ito ay katulad ng kung paano mo itinulak si Mama at ang aking kapatid noon mula sa bangin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang iyong ginawa. 2 tao ang pinatay mo ngayon. Tulad ng ginawa mo noon nang itulak mo si Mama at ang kapatid ko sa bangin. Naaalala mo nga ang lahat. Ang utang ng dugo, di ko malilimutan. Mukhang ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Papatayin kita. Huwag kang magmadali ng ganyan. Hindi pa lubos na natapos ang aking paghihiganti para sa aking ina. Chuxiao, huwag mo akong patayin, tatay mo ako. Tayo ay magkadugo. Papatayin mo ako. Kung totoo ang karma, dapat 14 na taon na ang nakalipas mo pa natanggap yan. Chuxiao, nagkamali lamang ako noon. Oo, ang babaeng iyon ang nalinlang sa akin. Chuxiao, sana'y iligtas mo ang aking buhay. Pangako kong babawi ako sa iyong ina at sa iyong kapatid. Chuxiao, nagsusumamo ako sa iyo, anak. Para lang mabuhay, luluhod ka sa sarili mong anak? Talagang marunong kang lumukso at yumuko. Ngunit, hindi mo kailangang maging ganyan. Hindi ko naman binalak na hayaan kang mamatay ng ganito kadali. Dahil, may mas angkop at karapat-dapat na paraan para sa iyong kamatayan. Dahil may mas bagay at angkop na paraan para sa iyong kamatayan. Anong ibig niyang ipahiwatig? Pupuntahan niya ba si Wan Chengchuan para ako'y dakpin at pahirapan? Hindi! Hindi ako maaaring mapunta sa kamay ni Wan Chengchuan. Kailangan kong tumakas kaagad, kunin ang lahat ng pera at tumakas papuntang ibang bansa. Naku po! Ang lahat ng salapi na nasa akin, ang lahat ng aking pera ay napunta sa pamumuhunan sa proyektong iyon ng Aokshui Group. Hello! Vice Presidente Lin, may problema ang pamilya Bai. Gusto kong kanselahin ang proyekto at bawiin lahat ng pondo ko. Hindi ko kayang magdesisyon sa bagay na yan, pero may oras ang aming presidente, kaya ipapadala ko sa iyo ang address at ikaw na mismo ang pumunta para makausap siya. Kapag pumayag siya, agad na maibabalik ang pondo. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuti naman. Natapos ko na ang ipinapagawa sa akin ni Ginang Bai, kaya na tayong lumakad. Tara. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin na nandito na si Second Young Master? General, kararating ko lang din. Kapag may oras ako, bibisita ako sa inyong tahanan. Wag na sa ibang araw. Sa tingin ko ayos na ngayon. Sige, sakay na. Naku po! Ikaw ang presidente ng Aokshui Group? Bakit dito tayo magkikita? Dahil alam kong mayroong espesyal na kahulugan para sa iyo ang lugar na ito.
Bakit ikaw? Ibig sabihin? Tama. Ako nga ang presidente ng Aokshui Group. Pa, napakagaling ko, di ba? Siguradong proud na proud ka sa akin. Kung gayon, mula pa lang sa simula ay nahulog na ako sa patibong mo. Malanding babae, nilinlang mo ako at kinuha ang lahat ng aking kayamanan. Pera mo? Ha? Mula nang pakasalan mo si Mama, kumita ka ba ng kahit isang sentimo? Ang buong pamilya ba'y? Si Mama ang buong paghihirap na nagtayo. Itinulak mo si Mama at ang kapatid ko mula rito. Inangkin mo ang lahat ng kanyang ari-arian. Tapos sasabihin mong pera mo iyon? Karapat-dapat ka ba doon? Sabi mo'y may mas angkop na kamatayan para sa akin? Gusto mo bang mamatay ako tulad ni nanay? Oo, tama ka. Upang makahanap ng isang angkop na paraan ng kamatayan para sa'yo, iningatan ko ang kamera na ito sa loob ng 14 na taon. Pa, ngayong nandito ka, hahayaan din kitang mag-post para sa isang litrato. Hindi ko lang alam kung gumagana pa rin itong kamera. Gusto mo akong mamatay? Ikaw muna ang mauna? Gusto mo akong mamatay? Mauna ka, hindi. Mahal kong ina at kapatid kong lalaki, makakapagpahinga na kayong dalawa ng mapayapa. Nagawa ko na ang paghihiganti para sa inyo. Linfeng, ayos ka lang? Second Young Master, umalis na tayo. Second Young Master. Linfeng, narinig mo ba ako? Ipaabot kay Ninong ni Kuya ang balita ng aking paghihiganti at sabihin din sa kanya na mananatili ako sa lungsod ng ulap. Si Wan Chengchuan? Second Young Master Jin, pwede mo na ba akong pagbigyan? Halika. Wag! Chukxiao, wag mo akong ipaghihiganti. Hayaan mo na. Ate o Kuya? Kuya, ayoko na magpiano. Gusto ko matuto magnegosyo tulad mo. Ang pagnenegosyo ay para sa mga lalaki. Dapat pag-aralan mo ang mga bagay na para sa mga babae. Sige, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos, ipapasyal ka ni Kuya. Umalis ka sa harapan ko! Wala kang kwenta kaya umalis ka! Chukxiao, wag mo akong ipaghihiganti. Jaseng! Wan Chengchuan, nanaginip ako ng masama. Napanaginipan ko. Hindi panaginip yon. Sinungaling, panaginip lang yon. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang kuya ko at sasabihin sa kanya ang tagumpay ko. Yaoy, patay na. Nagsisinungaling ka. Buhay na buhay pa ang kuya ko. Hinihintay niya ako. Patay na ang iyong nakatatandang kapatid. Siya mismo ang pinatay ko gamit ang aking sariling mga kamay. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Bakit? Bakit kailangan mong sabihin sa akin ang katotohanan? Oh, bakit hindi mo na lang ako dinaya? Akala ko panaginip lang, hindi ba maganda? Chukxiao. Bago ako mag-4 na taong gulang, ang aking ina ang pinakamabait sa akin. Nang siya'y pinatay, ako ang naghiganti para sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 4 na taong gulang, ang aking pangalawang kapatid na lalaki naman ang naging pinakamabait sa akin. Subalit ngayon, pinatay mo siya. Ano ang nais mong gawin ko? Nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Chukxiao, humihingi ako ng paumanhin. Ayokong marinig ang iyong paghingi ng tawad. Ayokong marinig yan. Sabihin mo, may nagawa ba talagang masama ang pangalawang kapatid kong lalaki? Kaya napilitan ka lang na patayin siya? Ha? Bakit ko pinatay ang iyong pangalawang kapatid na lalaki? Hindi mo na kailangan pang malaman ang dahilan. Kailangan mong sabihin sa akin. Alam kong naniniwala akong hindi ka basta-basta pumapatay ng inosente. Hindi mo kayang gawin yan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo na sa akin. Ako, si Wan Chengchuan, kailanman ay hindi kailangan ng dahilan upang pumatay. Hindi, Chukxiao, ako! Huwag mo akong hawakan. Umalis ka sa aking harapan.
Bakit? Bakit ang taong sa wakas ay natutunan kong mahalin, naging aking kaaway? Anong aking gagawin? Ano ang aking gagawin? Mama. General Mayor, mangyaring sabihin na po sana ninyo ang buong katotohanan kay Binibining Chu Xiao. Ako po ang nagsuhoy kay Liu San Mo. Ako rin po ang nagplano at nagsagawa ng 3 insidente ng pagpapakamatay. Kasama ba pamilya yan ninyo? Ako lang mag-isa. Walang kamalay-malay dito ang aking ama at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki at lalo na si Chu Xiao. Huwag mo silang idamay dahil may kasunduan pa kayo sa kasal ni Chu Xiao. Ngayon mo lang naalala ang kapatid mong babae. Alam mo bang muntik na siyang mapahamak ng 2 beses dahil sa'yo? Nagkamali ako bilang kanyang pangalawang kapatid na lalaki. Wan Chengchuan, ang nanalo ang hari, ang talo ang bandido. Karapat-dapat lamang napatayin mo ako. Ngunit, lubos akong nakikiusap sa iyo. Huwag na huwag mo itong sasabihin kay Chu. Dahilan? Noong kararating lang ni Chu Xiao sa pamilya Ye, matagal ko siyang hinikayat sa kwarto para lang tawagin akong pangalawang kapatid. Natatakot akong hindi na niya ako tatawagin ganoon. Kahit na hindi ko na maririnig yon pagkatapos kong mamatay. Pero nakikiusap pa rin ako. Sige. Salamat. Sige na. Ang katotohanan ay, ako ang pumatay kay Ye Xingqiu dahil sa tingin ko, mas madali para sa kanya na tanggapin na ako ay isang mamamatay tao kaysa sa katotohanang ang taong pinakamamahal niya ay isang taksil sa bayan. Pero kung ganon, kamumuhian ka ni Binibining Chu Xiao. Hayaan mo na akong kamuhian niya, basta't huwag lamang niyang kamuhian ang mundo. Tandaan mo, kapag naglakas loob kang ibunyag sa kanya ang kahit katiting na impormasyon, tiyak na mamamatay ka. Opo, Binibining Chu, abo ito ng inyong pangalawang kapatid, padala ng General Mayor. Salamat sa General Mayor mo. Hindi niya dinurog ang mga buto ng kapatid ko. Binibining Chu, kung kailangan ninyo po ng libingan, ako na po ang bahala. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo, Aide Chen. Salamat sa iyong pagmamalasakit. Pangalawang kapatid, iuwi na kita. Mukhang mas kalmado na si Binibining Chu, pero sa loob-loob niya siguro ay... Oo, lubos kong nauunawaan na ang lahat ng iyan. Saan ka? Iuuwi ko ang pangalawang kapatid ko. Kung gusto mo akong iwanan, hinding-hindi ko iyon pahihintulutan. Kung gusto mo akong iwanan, hinding-hindi ko iyon pahihintulutan. Kung hindi mo ako pakakawalan, patayin mo na lang ako. Mas masahol pa sa kamatayan ang araw-araw na pagharap sa pumatay sa mahal ko. Chu Xiao, akin ka. Hindi ko kailanman magagawang hayaan kang umalis. Huwag kang mag-alala, hindi ko magagawang saktan ka o kitilin ang iyong buhay. Kaya kung nais mang lumaya mula sa akin, iisa lamang ang paraan, patayin mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagpapakamatay at lalong hindi ako maghihintay lang. Pagkatapos ng 3 araw, babalik ako sa kampo militar. Kaya sa loob ng 3 araw na ito, pwede mong gawin ang lahat para patayin ako. Kapag napatay mo ako, una, maipaghihiganti mo ang iyong pangalawang kapatid. At pangalawa, makakalaya ka sa akin habang buhay. Napakaganda, hindi ba? Pero Ngunit kung sa loob ng 3 araw na ito ay hindi mo ako magawang patayin, kahit gaano mo pa ako kamuhian, hindi ka na makakaalis sa akin sa buong buhay na ito. Kaya, lakas loob ka bang tumaya? Buhay mo'y itataya. Buhay ko itataya sa'yo. Hindi ko kaya. Hindi ako tataya. Pakawalan mo na lang ako. Kaya mo yan. Kung hindi, di mo na makukuha ang abo ng pangalawang kapatid mo. Ibalik mo kapatid ko! Hindi ako makakabaril! Barilin mo ako. Maiuwi mo abo ng pangalawang kapatid mo. Hindi ko talaga kaya. Bayin ako! Ibalik mo pangalawang kapatid ko. Barilin mo ako. Kung hindi, ang abo ng pangalawang kapatid mo'y ipakakain sa manok. Pigil! Barilin mo! Pigil!
Barilin mo, General Mayor. Hindi ba sinabi ko sa iyo, kaya mong gawin iyan, ngunit tila mahina ang iyong pagbaril ngayon, kaya sa susunod, kailangan mong pagbutihin pa. Dahil dito, formal na nating sisimula ng ating pustahan. Pagkalipas ng 3 araw, o kapag napatay mo na ako, maaari mo nang iuwi ang abo ng iyong pangalawang kapatid na lalaki. Bakit mo ako pinipilit? Ha? Ilabas mo na ang galit mo. Kapag nailabas mo na, hindi na gaanong sasakit. Dapat mong malaman na ako ay lubos na alisto kapag natutulog, hindi ba? Sa susunod, huwag ka nang lumapit ng ganoon. Barilin mo na lang ako mula sa pintuan. Chu Xiao, halata na pagod ka na. Magpahinga ka muna, matulog ka ng mahimbing, at kapag maganda na ang iyong pakiramdam at maayos na ang iyong pag-iisip, saka mo ako muling patayin. Hindi ka ba nakatulog sa buong magdamag, Chu Xiao? Pagkatapos mong kumain ng almusal, magpahinga ka muna kahit saglit lang. Kung hindi mo gagawin iyan, baka hindi mo pa ako tuluyang mapatay. Ikaw na mismo ang mauna sa pagkabigo, ha? Sa susunod, bago ka magpaputok, siguraduhin mo munang suriin ang bala. Iligpit mo na yan, maghilamos at bumaba ka na para mag-almusal. Napakagaling na ipapakita mo nang magamit ang anumang sandata ng mahusay ayon sa sitwasyon ng digmaan. Kaya mo nang gamitin ang anumang sandata ng mahusay ayon sa sitwasyon ng digmaan. Kainin mo lahat yan, kailangan mo ng lakas. Nambobola ka. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa rin dumating para patayin ako ngayon. Yun pala ang iyong binabalak. Sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan ang tama mo, pero masyadong mahina ang iyong sandata. Ang pagnanakaw ng abo ay lumalabag sa ating pustahan, kaya hindi ba nararapat na magkaroon ng kaukulang parusa para dito? General Mayor, sa susunod, siguraduhin mong hindi mo na uulitin ang ganoong pagkakamali o kakaharapin mo ang mas mabigat na parusa. Narinig mo ba, General Mayor? Sige, sa pagkakataong ito, palalampasin ko na, ngunit huwag mo na itong uulitin. Ngayon, sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Mag-hire ng mataas. Ano? Plano mo nang sumuko ng mas maaga? May 15 minuto ka pa bago matapos ang itinakdang 3 araw. Wang Qingchuan, ikaw na ang nagwagi. Ibaba mo ang baril! Panalo ka na! Ibaba mo ang baril. Wang Qingchuan, patawarin mo ako. Ito lang ang tanging paraan para magtagumpay ako laban sa iyo. Kailangan kong manalo. Bitawan mo siya. General, papatayin ka ni Miss Chunye. Ibaba mo ang baril. Patawad ko. Bakit ka nagpapaumanhin sa akin? Bakit? Wala kang dapat ipagpaumanhin. Napakaganda ng iyong ginawa, kaya hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sige na, pareho na tayong nasugatan at nag-iisa. Karapat-dapat kang ang maging babaeng aking minamahal. Sa palagay ko, kaya mo nang maging aking punong kawani at magbigay ng mga estratehiya para sa akin. Wan Qingchuan, patayin mo na ako. Sobrang sakit na nang nararamdaman ko. Misha, huwag kang mag-alala, hindi ka na mahihirapan. Chu Xiao, nanalo ka. Hindi ako nanalo. Hindi pa kita napapatay. Hindi ako nanalo. Kung hindi dumating si Chen Ping, napatay mo na sana ako. Ayon sa patakaran, nararapat lamang na hinayaan kitang barilin ako ng maraming beses pa hanggang sa tuluyan akong mawalan ng buhay. General Mayor, lumabas ka, ngunit ang aking buhay. Sa ngayon, hindi pa ako pwedeng mawalan ng buhay. Maaari mo ba akong paghintayin ng ilang araw? Ipagpapaliban ko muna ang mga bala na yan. Ang aking buhay. Ipagpapaliban ko muna. Hindi na kailangan. Ayoko ng buhay mo.
Kailangan. Wala kang utang sa akin, Chu Xiao. Chu Xiao, nagmamadali ka bang ihatid sa bahay ang iyong pangalawang kapatid na lalaki? Kung hindi ka nagmamadali, bakit hindi ka muna manatili sa aming bahay ng 2 araw? Kasi palagi ka nang tinatanong at hinahanap ni Mama. Sige, huli na ng gabi, kaya kailangan ko nang umalis ngayon. Sugat mo? Ayos lang, hindi naman gaano kalala, hindi ako mamamatay. Oo nga pala, kung sakalit makabalik pa ako, at kung hindi ka pa rin umalis, ililibre kita ng hapunan. Ano ang gusto mong kainin? Hindi ko alam. Hay, isipin. Lotus pastry! Lotus? Sige! Manahimik ka nga dyan. General, dalhin siya agad sa ospital. Naalis na ang bala, pero mas malala ang sugat niya sa tiyan kaysa sa likod noon. Kailangang magpahinga ng mabuti ng General Mayor. General Mayor, bakit niyo pa po ito ginagawa? Kung sinabi niyo lang kay Miss Chu Xiao ang totoo, hindi sana hahantong sa ganito. Shenping, gusto mo bang mamatay? General, Gaano ako natulog? mga 3 oras na po. Bumalik! General Mayor, kailangan niyo pong magpahinga. Kapag namatay na ako, marami akong oras para magpahinga. Dok, nasaan na po ang pasyente na nasa kama numero 2? Miss Bai, si General Mayor, kadi-discharge lang niya. Bakit ang bilis? Malubha ang tama niya, di ba? Oo, malubhang nasugatan siya, pero alam mo ugali ni General Mayor. Salamat, Dok. Ganun ba ka-critical ang sitwasyon sa border? Oo, sabi ng sugatan malubha. Hindi alam kung babalik pa ang General Mayor. Hindi totoo na gusto mo lang ako para may reserba ka? Hindi. Hindi totoo na gusto mo lang ako para may reserba ka? Hindi. Madam, may balita na po ba? Wag naman sana. Chu Xiao, minsan, ang kawalan ng balita ay ang pinakamabuting balita. Oo nga po, baka hindi lang nakapagpadala ng balita. Ilang beses na siyang nakipaglaban at palaging ligtas na nakakabalik, kaya tiyak na ganun din ngayon. At sinabi rin niyang ililibre niya ako pagbalik, kaya sigurado siyang babalik. Oo, yang batang yan. Sa ibang bagay hindi, pero sa digmaan, daig niya pa ang kanyang ama. Chu Xiao, ang kasunduan. Madam, ano po ang ibig sabihin nito? Bai Chu Xiao, gusto mong magpakasal? Pumayag ako. Madam, pwede po bang pag-usapan ang pagkansela ng kasal pagbalik niya? Hihintayin pa ang anak ko para saan? Para barilin mo ulit? Madam, tuko. Akala ko dati may pagkakahawig tayo, ngunit di ko inakala na babarilin mo ang sarili mong mapapangasawa. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya, Wan. Sorry. Sapat na, Bai Chu Xiao, para sa iyong umampon. Di kita sisisihin sa pagbaril mo sa anak ko, ngunit huwag kang mag-abalang makita pa siya. Kunin mo ang kasunduan at umalis ka. Naiintindihan ko na po ang lahat ng sinasabi ninyo. Kung ganoon, ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay naging ikaw na nga pala. Madam, sa palagay niyo po ba ay naging napakabigat ng aking mga salita? Wala tayong magagawa. Sa ugali ng batang yon, kung hindi ako magiging matigas, hindi siya aalis. Dati, gusto kong magkalapit sila ni Cheng Chuan. Ngayong may nararamdaman na sila, ako naman ang kailangang pumutol nito. Madam, tiyak na babalik ang general. Oo nga, lubos ko ring inaasam na makabalik siya.
Ang pakikipaglaban ni Cheng Chuan ay ang kanyang tungkulin, subalit hindi ko maaaring hayaan. Hindi ko maaaring hayaang mawalan ng pag-asa si Chu Xiao. Napakabata pa niya para mangyari iyon. Ikinagagalit ko po, Ginang, pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko po nakakausap at nakikita si Wan Chengchuan. Hindi po talaga ako makakaalis hanggat hindi ko siya nakikita. Pai Chu Xiao, ipinagwalang bahala ba ako? Madam, aatras ako, pero kailangan ko siyang makita kahit isang beses pa. Bakit? Ayoko nang ang huli naming pagkikita ay binabaril ko siya. Madam, nagmamakaawa ako. Pahintulutan akong makita siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, handa akong tanggapin anuman ang gagawin niyo, walang reklamo. Bai Chu Xiao, hindi mo makikita ang anak ko dahil wala kang utang na loob. Huwag kang magtaka sa galit ko. Dali, dalhin siya paalis. Ilayo siya, huwag na siyang ipakita. Bakit hindi niyo na lang ako patayin? Masyadong madali ang pumatay sa'yo, Bai Chu Xiao. Gusto kong mamuhay kang nagsisisi dahil sa anak ko. Dalhin niyo na siya. Madam, dumating na ang general. Saan? Malubha ang General Mayor. Isinasagip sa ospital. Ano? Dalhin mo ako doon! Madam, pakiusap. Hayaan mo akong makita siyang muli. Dalhin siya! Madam, patawad po, pero kailangan ko po talaga siyang makita ulit. Para makita mo lang siya, itataya mo ang buhay mo. Sa tingin mo ba sulit yan? Hindi ko man lang po masabi kung ito ay sulit. Ang tanging alam ko lamang ay kailangan ko siyang makita pang muli. Chu Xiao, paano ko naman magagawang magkunwari na matigas ang puso sa iyo kung ganyan ang ginagawa mo? Ginang, ibigay niyo po ang baril. Samahan niyo ako sa pagpunta kay Cheng Chuan. Cheng Chuan, nasaan ka? Cheng Chuan, kausapin mo naman ako. Sabihin mo sa akin ang iyong nararamdaman. Miss Chu Xiao. ID Chen, tapos na ang operasyon? Nagpapatuloy pa rin ang operasyon. Ito po ang ibibigay ko sa inyo. Ano to? Ito po ang espesyal na bilin ng General Mayor. Bago siya mawalan ng malay, pinaihanda niya ito para sa inyo. Sabi niya, kung sakaling makabalik pa siya at hindi ka pa umaalis, ililibre ka niya ng hapunan. Ano ang gusto mong kainin? Hindi ko alam. Ngayon, isipin mo. Lotus pastry. Naaalala niya ito. Palagi niya itong naaalala. Barilin niyo na ako kung babarilin. Kung magagawa akong barilin ng General Mayor, ibig sabihin, gising na siya at alam na niya ang lahat. Binibining Chu Xiao, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Pangalawang kapatid, espiya. Malubhang nasugatan ang General Mayor dahil sa impormasyon. Bakit di sinabi ni Wan Chengchuan? Sinabi ng General Mayor na wala raw itong kinalaman sa akin basta't hindi niya kinasusuklaman ang mundong ito. Kumusta anak ko? Matagumpay ang operasyon, ngunit General Mayor ay malubhang nasugatan sa ulo. Ang paggising niya ay nakasalalay sa kagustuhang mabuhay. Wan Chengchuan, aking mahal na baliw, hindi mo ba nalalaman na ikaw na ngayon ang aking buong mundo at lahat? Wan Chengchuan, kung hindi ka pa rin magigising, uubusin ko na talaga ang lahat ng ito. Sige ka, kakainin ko na talaga ang lahat. Bakit? Gusto mong kainin ko to para sa'yo? Wan Chengchuan, gumising ka na, pakiusap.
Cheng Chuan, manunood ka lang. Sige, kumain ka pa. Binili ko yan para sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Kainin mo na. Wan! Ha? Tinanggap ko na. Ha? Anong ibig mong sabihin na buong pusong tinatanggap? Hihintayin ko na kusa kang maging akin ng bukal sa iyong kalooban bago kita angkinin. Sa sandaling iyon, tiyak na mas magiging matamis at masarap ang lahat. Maligo tayong dalawa. Okay lang ba sa'yo? Maligo tayong dalawa. Okay lang ba sa'yo?